Magandang gabi sa inyong lahat at dito muli tayo sa ating panibagong paksa, bagong talakayan, Brother Noel. At ating itatalakay ngayong gabi ang talakayan tungkol sa investigative judgment. Brother Noel, magandang gabi. Magandang gabi, Brother John. At tulad ng ating ipinako sa ating mga manonood, ating pong babalikan itong tinatawag na pre-advent judgment. Dahil ating natalakay noong nakaraan, nauna yung Brother John nauna, dapat kasunod yun Pero anyway, atin itong tatalakayin ng para lubos natin maunawaan, ano ba ang tinatawag na pre-advent judgment. At ito ang ating itatalakay ngayong gabi, ito yung paghuhukom bago darating ang ating Panginoon sa ating planeta. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan, Brother Noel, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat na inyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, ang gabing ito. Salamat sa karunungan na inyong binibigay. Salamat sa banal na Espiritu na muling nangangasiwa sa aming buhay. Aming pinapanalangin, Ama, ang mga tao na manunood sa mass media production na aming ginagawa. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong paggabay sa aming mga kaibigan na naghahanap ng katotohanan. Sino man sa kanila ngayong araw, Ama, ngayong gabi, nanonood sa talakayang ito, pagpapalain ninyo sila. Ipaunawa ninyo sa kanila na ang inyong paghatol ay sa kasalukuyang nangyayari at ang aming hinihintay kapag matapos na ang inyong gawain. Umaasa kami sa inyong gabay, inyong pangunguna sa gabing ito, na kaming lahat makikinabang sa inyong aral na aming mapakinggan ngayong gabi. Ito po ang aming hinihiling. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, dito tayo, Brother Noel, sa ating talakayan. At ang ating title, talakayan tungkol sa investigative judgment. No? At para ating maunawaan, supposed to be, Brother Noel, ito yung una, di ba? Oo. Pero ito yung nagiging huli. Ang sa ating talakayan, mayroon ang ating una atin nang napaliwanag itong three pieces of judgment sa Biblia. Ang una, ito po'y investigative judgment. At ang judgment na ito yung ating pag-aralan ngayon. Ito yung before the second coming of Christ. Okay. At nung unang linggo, Nakaraang linggo, ating tinatalakay yung millennial judgment. Alam namin na inyong naunawaan na yon. At ang kasunod sa millennial judgment, yung executive judgment. Yun yung after 1,000 years, doon na gin-execute. Yung execution, paano na sinunog ang mga nahatulan. Ngayon ating pag-aralan ngayon, ito yung investigative judgment, ito yung ating itatalakay. Ang paghuhukom, Brother Noel, marami pala itong bisis binabanggit sa Biblia at sangayon sa tala ay 1,000 itong bisis inuulit. Uh-huh. Kaya nga, pag ganun ka paulit-ulit ang binabanggit sa Biblia, Mahalaga. tiyak, no? Mahalaga. Brother John, parang napabilis tayo ng gusto. Kanina ko pinintay na batiin mo na Brother John. Sige. Kasi, kagaya nun natin, Brother John. Sige, nalimutan ko palang batiin. Ating mga nasugid na tagapakinig. Actually, Brother John, ako ay nawili ko dito sa programa mo, Brother John, di ba? Sa aming mga nanonood, gusto kong batiin na ang Fort Andres Bonifacio Church, Brother John. Meron tayong mga sumasubaybay doon sa Sembo Adventist Church. Nanonood sila. At sa amin din dyan sa Buklod. Sa aming Buklod, ito pong aming outreach sa area sa Buklod. Sila Sister Nena Reyes. Gusto pong batiin sa magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, Brother John, ituloy natin itong ating talakayan. Okay. Ikaw, Brother Noel, nakabate na rin. Nais ko ding babatiin ang mga church members natin sa Puting Kahoy Church. Amen. O sa district, buong district ng Upper Cavite 3. Sino man sa inyong makapapanood sa aming talakayan, binabati namin kayo ng magandang araw. Dahil nga dito tayo sa kasunod na slides, Brother Noel. Itong paghuhukom na ito yung tinatawag sa the trial of the ages. Maraming mga manunulat, no, lalo na sa sulat ni Ellen G. White, binabanggit ito na ito yung the trial of the ages. Kasi ang paghatol na ito, Brother Noel, pang buong sanlibutan, at mangyayari ito bago dumating si Kristo. At ating pag-aralan ngayong gabi, no, sino ang magiging tagapaghatol o magiging hukom
Pag ating babasahin yung Juan 3:35, Ang sabi ay, sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. oo. So, ibig sabihin, ang tagapaghatol, ang judge, no? Oo. Ating pag-aralan na ating binabasa na hindi pala ang ama, kundi ang anak, no? Okay. At nilagay sa kanyang kamay. Dito sa 22, sapagkat ang ama ay hindi hahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At binigyan niya siya ng kapahamalaang maghatol sapagkat siya ang anak ng tao, upang papurihan ng lahat ang anak, kagaya rin ng kanilang pagpupuri sa ama. Ang hindi pumupuri sa anak, hindi nagpupuri sa ama, at sa kanya'y nagsugo. So, mapapansin ninyo, sa tatlong persona ng kadyusan, pinagkaloob niya doon sa anak. Naalala ko yung sabi ni Jesus Christ doon sa Matthew 28, 18, all power and authority has given unto me. Okay. So, ibig sabihin, kasama na dito yung paghatol. So, sa paghatol na ito, si Kristo ang magiging tagapaghatol. Dito, Brother Noel, pakibasa dito sa Gawa 10, 42 hanggang 43. Okay, ang sabi sa 42, at sa amin, ipinagbili niya na si pangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Aha. So dalawa pa, Brother John, mga buhay at patay ay itong kahatulan sa paghahatol na to, no? Ito yung binabanggit ni Apostol Pedro. Sabi ni Apostol Pedro, mga saksi kami, no? Ipinagbilin niya sa amin, no? Na kami magsipangaral sa bayan na saksihan na itong Kristo, siya yung tinatalaga na magiging hukom sa mga buhay at sa mga Mga patay. patay. Kaya nga ito yung sulat ni Pablo, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. So si Kristo talaga ang tagapaghatol. Upang ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran ng mga bagay na ginagawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging ito'y mabuti o masama. So malinaw dito sa ating binabasa na sa tatlong kadyusan, ang buong ang mangangasiwa sa paghatol at ang magiging hukom ay ang kanyang anak. Okay. Sa Roma 14:12, pakibasa Brother Noel. Sabi niya, kaya ang bawat isa sa atin ay magbigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Kaya nga ang paghatol na ito, lahat, no? Mapapansin ang bawat isa. Okay. Ang nakita ko nilang punto, Brother John, ay sa pre-investigative judgment. Ibig sabihin na ito yung paghatol na si Kristo bago siya bumalik. No? Mahalaga, Brother John, na malaman sa judgment na to kung sino ba ang karapat-dapat doon sa pagdating ng Panginoon na tatanggap ng gantimpala. Kasi ang sabi po ng Panginoon sa kanya pagbabalik, sabi niya, and behold, I come quickly, and my reward is with me. Dala-dala na niya. Dala-dala na niya ang reward, Brother John. It's either po na ang gift niya, yung reward niya para sa atin is eternal life, o yung kapahamakan. Kapahamakan. So, itong judgment po na ito, ay hindi po ito siya ginagawang, Brother John, na parang bang binubula sa isang biyolo. Kumbaga ay dudukotin ko ito. Ito ang gift ni Brother John. Ito ang gift ni Brother Winwin. Hindi po yun, Brother John, ang pamamaraan ng Panginoon ng pagdala niya ng kanyang gantimpala. So ito pong ating binabasa sa ngayon. Ang sinasabi dito, ang bawat isa sa atin ay haharap sa Panginoon. Kailan at paano? Kasi hahatulan tayo eh. So ito ngayong gabi, itong aming ang gusto namin na maliwanagan ninyo, Brother John, kung paano ba tayo haharap doon. Kasi bago, yung nasabi ko kanina, bago siya dumating, nandun na yung ang gantimpala eh. Alam na yung reward natin. So paano tayo haharap doon sa hukuman na to? Kasi sabi niya, kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Bawat isa ito, Brother John, hindi po ito nagre-represent ang isang tao, hindi po ito siya pwedeng magre-represent ng iba. O ng para sa iba. Individual taga itong paghahatol to, Brother John. Okay. Kaya nga, napapansin din ninyo, pagdating ng Panginoon, ang nahatulan na maligtas sa salubong sa pagdating ng Panginoon. Sa salubong sila, di ba? Yung mga hindi naman karapat-dapat, sila yung tatakbo. Kaya ngayon ating napag-aralan yung sa Millennial Judgment, dalawang grupo,
ang madatnan ng Panginoon, buhay man siya o patay. Patay. Na ating pag-aralan din, Brother Noel, kasunod nating tanong, sino ang magiging abogado sa hukumang ito? Okay. O, di ba sa mga korte, sa mga Yung sa mga set up. paghuhukom, walang tao na hahatulan na wala siyang abogado. Okay. Ating pag-aralan ngayong gabi, sino ang magiging abogado sa bawat tao na huhukuman ng Diyos? Dito, mayroong 2 talata na ating mababasa. Unang Juan 1:2:1 at saka unang Timoteo 2:5, ito yung nakasulat. Ang mga bagay na ito sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Okay. Sa Timoteo, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Oo. So, brother, yung kanina ating nakuha, no, na siya yung Hukom. Hukom. Siya yung so ngayon dito judge. ngayon dito naman ang kanyang role ay siya yung Abogado. abogado, tagapagpamagitan. tagapagtang. So, kung ganito, brother John, ang setup ng court na to, kung ikaw ang kliyente ng tagapamagitan, sa tingin ko, brother John, walang talo ang kaso mo eh. Di ba? Kasi siya yung Judge. mediator, siya yung judge. Kumbaga, siguro, brother John, yung kanyang unang role na ginagampanan. Pero pwede bang ganon sa korte? Na Sa setup natin, brother John, sa lupang ito, hindi pwede yun. hindi ba pwede o pwede din? Siguro, Siguro hindi ko din alam kung paano yung role sa pagiging abogado. Pero dito sa Biblia, ito yung mga tala. ito kasi yan, di ba? Kung ating titingnan, hahanapin kung sino yung magiging abogado, nakasulat sa Biblia, Si Kristo si mismo. Kristo. Mhm. No? Ating titingnan din kasunod, Brother Noel. Kaya nga, sa hukumang ito, pag titingnan natin ito, nandun yung mga record, nandun, pero siya din yung abogado. At ating kasunod na pag-aralan, nalaman na natin kanina kung sinong abogado. Atin namang pag-aralan, Brother Noel, ano ang mga standard o pamantayan sa paghukom, yung standard ng judgment. Diba pag mayroong paghukom, may mga standard sila. Katulad Okay. natin sa hukuman natin, anong batas at anong nalabag sa batas, anong kasalanan, doon siya hatulan. Okay. Ating pag-aralan ngayong gabi, ano bang mga standard o pamantayan ng paghuhukom na ito? Okay, kung ating babasahin ang Santiago, no, Brother Noel? Sabi niya, gayon ang iyong salitain at gayon ang iyong gawin na kaga ng taong huhukuman sa pamamagitan ng katusan ng kalayaan. Okay, no, mapapansin ninyo, ay sabi ni Santiago, gayon ang inyong salitain, gayon ang iyong gawin, na gaya ng taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan. Okay, so yung standard, meron palang utos ito, Brother John, na siya magiging standard ng paghahatol na to. Okay, kaya nga ang standard ng paghatol na ito ng Panginoon ay kautusan. Mayroon pang sa awit 96 verse 13, sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ang lupa. At kanyang hahatulan, 2 bagay ang niya dito, Brother Noel, Okay. standard. Kanyang hahatulan sa katuwiran ang sanlibutan at ang kanyang katotohanan ang bayan. So, 2 basihan niya sa Katuwiran, no? paghatol, katuwiran at Ang katotohanan. Kanina Okay. binabanggit ni Santiago na ang standard niya kautusan, no? Okay. Tinatawag niya yung kautusan ng kalayaan. Pero nang tiningnan ko sa sulat ni David, itong aklat ng mga awit 119, 172, kapag ating babasahin ito, yung righteousness, kasi ito yung batayan sa kanyang paghatol, no? Ito yung awit ni David, awitin ng aking dila ang iyong salita, Okay. sapagkat lahat mong utos ay katuwiran. Okay. So kung ang pagbasihan sa paghatol ng Diyos, kanyang hatulan sa katuwiran, ang katuwiran pala dito binabanggit, Brother Noel, ano yung katuwiran? Lahat ng utos pala ito ng Diyos. Ano ba sa English, Brother John, ang katuwiran? Righteousness. Ah, Kaya pag okay. babasahin mo itong talata, all of your righteousness ay all of your law is righteousness. Kaya nga, Okay. Kaya Brother John, binanggit ka ni Pablo din, sabi niya doon sa Romans 7:12, for the law is holy, and just and good. So, kumaga ay ang katuwiran is righteousness, itong law na to, ang katusan na to taga siya. so pag titingnan nito, kanyang hatulan sa katuwiran ang sanlibutan. Ating naman titingnan, Brother Noel, itong
Katotohanan. katotohanan. No, pag ating babasahin ulit itong awit 119, 151, ikaw malapit o Panginoon, lahat mong utos ay Katotohanan. katotohanan. Okay. So pag isumarize mo 'yon, ang kinabuuan dito, Brother Noel, ang standard lang talaga sa judgment na ating haharapin, yung kautusan talaga, no? Kaya nga ang paliwanag, ito yung pinakasamari, kapag tayo hahatulan, ang tao hatulan nito, Brother Noel, sa hukumang ito, ang batayan lang ng Panginoon, ang standard niya, isa lang, kautusan. Katotohanan talaga. No? Kung paano tinupad o paano nilabag ng tao, doon siya Oo. hatulan. Kaya ito tinawag ng moral law dahil sa moral, sa aspekto ng buhay ng tao, ito yung moralidad. Kaya nga, ito yung importante pala sa paghahatol na ito. Kaya nga ating babasahin itong Ecclesiastes 12:13. Ito yung nakasabi. No? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pag sabi mo, Brother Joe, na buong katungkulan, hindi pwedeng, kung sa 100%, hindi pwedeng 75% lang. Kailangan buong 100%. So, ang ating obligasyon sa Panginoon na yung pagsunod sa kanyang utos, ito yung buong katungkulan natin, ito siya. Pag titingnan mo din itong talata na ito, sabi niya, ito ang wakas ng bagay. No? Lahat narinig na, ikaw ay matakot sa Diyos dapat, no? Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito yung buong katungkulan ng tao. So, ang pag kinabuuan ng katungkulan natin sa harapan ng ating Diyos, ang pagsunod sa kanyang utos pala, kapatid, no? At dito pa, Brother Noel, sa 14:13 yung ating binabasa kanina, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Kaya nga, we are saved by grace, but we are judged by the law. Work, no? Kaya law, babasihan niya, no? Lahat ng dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Maliwanag yan. So, Brother John, ang buhay na walang hanggang ay nakakamit lamang ito sa pamitan ng pananampalataya, no? Kay Jesus. Siya lamang ang tanging makapagbigay ng buhay na walang hanggang. Ngunit ang reward na binabanggit sa maraming talata, no? Maraming talata nagbabanggit tungkol sa reward. Ang basihan naman ito yung gawa. At ang magiging standard dito ay ang ating 10 utos sa Brother John, ano? Kasi tayo naligtas sa pananampalataya, pero ang problema, hindi tayo hatulan sa pananampalataya. Hatulan tayo sa gawa. Kasi ang tunay na pananampalataya, Brother John, mayroong gawa. Doon, merong nakikita sa gawa. Ito, Brother John, ang kalimitan ko na, liberte. Ikaw, ha? Lagi kami nag-uusap sa text lang. Sabi ko sa kanya, bakit maraming tao ang nakaalam katotohanan, ngunit hindi dumating sa punto na hindi sila naligtas? Kasing dami ng buhangin sa dagat, di ba, Brother John? Di ba, liberty, di ba, natin ito na pag-aralan, di ba? Bakit hindi sila naligtas? So, doon sa kanilang gawa, doon sa kanilang gawa, doon nakikita yung tunay na kaligtasan ng tao. After ka maligtas ni Kristo, dapat ito ay makita sa ating gawa. Kasi sa sulat din ng Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Okay. Si Jesus din naman, sabi ni Jesus sa Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin, gawin naman niya ang mga bagay na aking ginagawa. So, ang pananampalataya, conditional ito. Ano pa? Ang paghuhukom ba ay kasama din sa aral ni Jesus? No? Si Jesus Christ, Brother Noel, nangangaral. Pero ang paghuhukom, kasama ba sa kanyang aral? No? Ito yung ating babasahin. Pag ating babasahin pala, Mateo 12:36 at 37, ito yung nakasulat. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas ng kanilang walang ingat, no? Oo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong salita ay mapawalang sala ka. At sa pamamagitan ng iyong salita ay mahatulan ka, no? Ay hatulan ka. Okay. So, ano itong kaya nga binabanggit kasama sa aral ni Christopher Brother Noel itong paghatol. Patungkol dito. At kung hindi tayo nag-iingat pala sa buhay na ito, ay sa atin pa lang sinasabi, doon tayo hatulan. Okay. No? At kung ano bang mga klase ito na mga salita, no? Ito yung konting so ito yung
binabanggit dito, Brother Noel, ito yung mga salita na hindi at yung walang hindi nag-iingat na pagbanggit natin yung angry words, no? Oo. Madaling magalit. Magagalit ka. So Magalit sa din. ating paggalit ay Oo. lumabas ito sa ating bibig Hindi mo na mabawi yun. At yun ay na-record na Brother June. at mayroong isang nagsulat na kapag tayo hindi maingat sa ating pananalita, para daw tayong nagkalat ng balahibo ng manok na Oo. kung iipunin mo yun uli yung iyong kinakalat, hindi mo na basta maipon. maiipon uli, no? Mm. Kaya mag-iingat tayo sa yung angry words, pwede tayo hahatulan ng Diyos. Ano pa? Anong mga salita na lumalabas sa ating labi? Yung mga curse words, yung Oo. yung mga Sumpa sa Oo. kapwa mo, di ba? Oo. Sinumpa mo yung kapwa mo o kapwa, kaya no? So ito yung mga kumbaga ito ay mga nire-record kasi ito ba Oo. no? Kumbaga dapat again na maging conscious tayo sa ating mga Sinasabi, no? At lahat ng ating lumalabas sa bibig, sabi ni Jesus Christ, itong walang ingat nating sinasabi, doon tayo hatulan sa huling kapanahonan. Okay. At ano pa? Ito pa yung tinatawag na critical words. Ano ba itong mga critical words? Siguro sa tingin ko kung natin itong susundan ay yung mga salita ba na Mga parang malupit na mga pananalita. Oo. Na Kasi sa trial ni Cristo sa Brother John, marami silang mga salita dito na binitiwan na laban talaga sa ating Panginoon. oh. Ano pa yung mga yung words of betrayal. Oo. No, ito yung katulad sa ginagawa ni Judas kay Jesus Christ. No? Ito yung mga salita na sa pagdating ng araw ng paghukom, magkakaroon ng pagsulit na. Okay. Ang paghukom ba ito ay kasama din sa walang hanggang balita? Yung ating napag-aralan yung tatlong anghel, no? Kasama ba ito sa pabalita ng tatlong anghel sapagkat ito yung pabalita ng walang hanggang balita na ibabalita ito sa sanlibutan. Kasi ang 14 sa Brother John, dalawa kasi ang mensahe dito yung paghahatol at ang pag-ili ng Sabbath. So siguro na atin na natalakay mo siguro yun, no? So ngayon ito yung ating ngayong emphasis, yung paghahatol. Paghuhukom. Yung paghuhukom. Sabi niya dito sa 6, nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa at bawat bansa, lipi at wika. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Okay. At sambahin ninyo ang gumawa sa langit at lupa, ng dagat at ng bukal ng tubig. Okay. Brother John, yung salitang, yung verb na ginamit dito, hindi ko alam sa Griego, Brother John, kasi hindi naman taga ako magaling. Buti ka, Brother John, ay medyo meron kang background sa Griego at sa Hebrew. Pero itong verb na paghuhukom, no? Ibig sabihin dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. Ibig sabihin ng dumating ay narito na. Narito sa na. kasalukuyang parang present tense na. No? Dumating na ang araw. Kasi pag sinabi yung darating, in the future pa yan, di ba? So ito ay sabi ay dumating na. So, kasalukuyang nangangasiwa na siya. Paano niya dadalhin? Dito ating kasunod na pag-aralan, kasama pala siya, Brother Noel, sa balita, no? Dito na ating kasunod na tanong, paano niya dadalhin sa paghuhukom ang lahat ng sikretong mga bagay ng mga tao? Okay. No? Kasi pag titingnan natin, ay uulitin pala natin, Brother Noel, na ang investigative judgment, ang panauhin dito mga anghel . Okay. So kasama dito. So paano niya dadalhin? Ang mga tao tatayo ba sa hukuman? Okay. No? At dito pag ating babasahin itong tala sa Daniel Kapitulo 7, 9 hanggang 10, sa pamamagitan pala haharap ang mga tao sa pamamagitan lang ng mga representative, no? Ito yung ang representative nila, yung record books. Oo. At dito sabi niya dito sa 9, aking minabasdan hanggang sa ang mga luklukan ng alagay. So maraming trono, no? Oo. At isa sa matanda sa araw ay nakaupo. Okay. No, ito yung God the Father. Okay. At ang kanyang suot maputing parang nebe at ang mga ang mga buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana at ang kanyang luklukan ay liyab na apoy. Tindi, no?
At ang mga gulong niyaon ay ningas na Apoy. apoy. Isang mabangis na si galbo, lumalabas, nagmula sa harap niya. Mga libo-libo naglilingkod sa kanya. At makasampung libo ang nagsisitayo sa harap niya. Ang kahatulan na lagda at ang mga aklat nangabuksan. Grabe mo din yun. Oh. Dami-dami. Minsan, Brother John, amin ito inilagay sa calculator. Oh. Mubra yung number, kaya hindi po na kumbaga ganito karami taga ang nandoon, Brother John. Plus, kung may mga angels doon, ganun karami, plus pa yung ating mga guardian angels sa lupang ito, ay tagang ang mga angels ay talagang napakarami nito. So sila yung nandoon. Sila yung panauhin doon sa pagpahatol na ito. Ating titingnan, sino ang mga panauhin na kasama ng paghatol? Ito ba yung mga tao o anghel? Okay. Now, ating titingnan ang sulat kasi kanina yung libo-libo. Pero ating titingnan dito sa Revelation, kanina Daniel yung ating binabasa sa 5:11, at nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel. Anghel pala ito. Okay. Sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng mga matatanda. At ang bilang nila, 10,000, tigta sa 10,000 at libo-libo. Mapapansin niyo, yung bilang nila, pareho doon sa Daniel. Pero ang ating binabasa, ang Apokalipsis, pero itong bilang nila na nagiging panauhin sa paghuhukom na ito pala narinig ni Juan, ito pala yung mga anghel. Mga anghel. No? At hindi mga tao. Kaya bago darating si Kristo, hindi tayo haharap doon ang mga tao hindi haharap sa kanyang hukuman. Kasi ang mga patay kasi, Brother Noel, nasa libingan at mga buhay sa ating na hindi natin alam na hinahatulan na pala tayo, no? Pero ongoing na ang paghatol. Kaya nga ang mga audience dito sa paghatol na ito, mga angels. Mga angels. Bakit kaya angels? At hindi titingnan dito, Brother Noel, bakit kaya ang panauhin dito ay mga anghel? Kasi, Brother John, sila yung sila yung ating mga, sa ngayon kasi, sila yung nagbabantay sa atin. Guardian angels sila. Guardian angels natin sila. So, doon sa paghatol na yon, siyempre, tatanungin ng abogado, ano ba ang naging case ng taong ito? So, ang ating mga angels, dahil sila yung nagre-record ng ating mga ginagawa, sila yung may dadala ng mga, sila yung may hawak ng ating record doon sa judgment na ito. Sa judgment. So, bawat guardian angel natin, sila yung representative. Sila. Sa judgment na ito. So, mapapansin ninyo, at ang mga anghel din kasi, Brother Noel, pag ating titingnan, mga kaibigan, kasama din sila sa controversy, sa kasalanan, di ba? At pag titingnan ninyo yung tala, bago na nahulog si Satanas sa lupa, 1/3 ang nadala. Oo, at nung nandito sa lupa, nagkakasala ang tao, binigyan sila ng trabaho, binigyan sila ng responsibilidad na sila yung magiging guardian angel, no? Yung mga tao na nabubuhay, at kung sila hahatulan, ang mga anghel, sila na rin ang representative na witness sa mga kaso na dadalhin sa hukuman. Now, ating titingnan ngayon, ano ba yung doon? Mga aklat sa langit. Okay. Kasi ang gagamitin niya doon sa paghuhukom, mga aklat na nangabuksan. Ating titingnan, ilan ba itong aklat na nangabuksan sa panahon ng paghatol na ito. Pag ating babasahin, ang Malakias 3:16, ito pong binabanggit, iba-ibang klaseng aklat ito, Brother Noel, mayroong tinatawag na aklat ng alaala. Okay. No, ito yung aklat na nandoon sa langit, binabanggit ito sa Malakias. Malakias 3:16. Ang pangalawang aklat, ano naman ito, Brother Noel? Ito yung aklat ng buhay. Aklat ng buhay, kung saan no? ay ang lahat ng mga susunggaban, Brother John, susunggaban ng mga anghel pag-akyat sa langit, yung mga buhay, Brother John, ito sila yung makita ang mga pangalan sa aklat ng buhay. No? At pagbabasahin mo yung Apokalipsis 20:15, sabi doon, ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. So mayroong aklat ng buhay, no? At dito sa ikatatlong aklat, ito yung aklat ng kamatayan. Atin po itong mababasa sa Kawikaan, Isaiah 65:6-7 at sa Awit 69:28. Okay, Brother John, bigyan ko konting karagdagan dito sa tatlong aklat na to. So, during pre-Advent judgment, ito na yung binuksan, Brother John. Sinusuri kung sino ba ang karapat-dapat na magmana ng buwan na walang hanggang at sino ang mapapahamak. During sa
millennial judgment, itong aklat na to, Brother John, ay siya pa rin ulit nabubuksan. Oo. Bubuksan ulit ito siya, 'di ba, sa ating mga nakarapag-aral na ngunit ang mga susuri ng mga yon, tayo na, Brother John, ano? Tayo na. Tayo na nandoon, naligtas na. Tayo naman ngayon susuri. Pero sa pre-advent judgment, mga angels ang nagsusuri ng ating mga record. Sa millennial, mga banal. Mga banal na At naligtas. sa executive judgment, ang mga makasalanan na mismo ang titingin sa mga records. Ngayon dito tayo sa ano ba itong isa-isahin natin, Brother Noel, kasi 3 aklat 'yon. Ito yung tinatawag na The Lamb's Book of Life. Okay. Aklat ng kordero ng buhay. Ito yung aklat ng buhay, no? At pag ating babasahin din sa Apocalypse 12:12, at nakita ko ang mga patay, malaki at maliliit, nangagtayo sa harapan ng luklukan, nangabuksan ang mga aklat. Okay, Nabuksan ang ibang aklat. Pag sabing mga aklat, marami, sobra yan sa isa. At maliban doon sa mga aklat, mayroon nabuksan pa ang ibang mga aklat, no? Kaya nga, 3 ito, Brother Noel. At siyang aklat ng buhay. At ang mga patay, hinatulan ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang gawa. No? Kaya nga, maliwanag yon na ang paghatol ng Panginoon ayon sa nakasulat sa aklat at ayon sa kanilang mga gawa. Ang ating pagbabasahin, let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. Okay. Pwede para kapag ating pag-usapan din dito, na bagamat nasulat na ang iyong pangalan doon sa aklat ng buhay, pwede pala magiging blot out. Pwede pala ma-erase, no? Ma-erase, oo. Ma-blotted out, kaya no? ito rin isang paksa. Ito, Brother, siguro, no? Brother John? Yung bang sinasabi natin na once save, always save. Hindi yun. So, ito po ay maliwanag, mga kaibigan, na minsan ang ating mga pangalan ay naitala sa aklat ng buhay, datapwat sa huli, Brother John, pag tayo ay nagkasala o talagang tuluyan, talagang humiwa sa Panginoon, ay talagang aalisin ng Panginoon ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Mayroon din yung tala, Brother Noel, sa Ezekiel 18. Kapag ang matuwid daw ay gumagawa ng kasamaan, ay hindi bibilangin yung 19 na ginawa niya, kundi doon sa maiksing panahon na mamatay siya, doon siya hahatulan. Pero ang masama naman, pag nagbago, reverse. Pag nagbago siya, hindi naman bibilangin ang kasalanan. Ang kasalanan niya na 90, doon sa banda sa huli siya nagbago, nagsisi siya po ibibilangin na maligtas. Kaya nga, pagbabasahin natin sa awit 69:28, pwede pala blotted out ang pangalan ng mga nakasulat sa aklat ng buhay at hindi na mabibilang sa mga matuwid. Okay. Now, dito tayo sa aklat ng kamatayan. No? Kapag ma-blotted out siya doon sa aklat ng buhay, lilipat siya sa aklat ng doon ilalagay kamatayan. At dito, sabi dito, narito nasusulat sa harap ko. So, pag sinusulat sa harap ko, isang aklat yon. Okay. No? Hindi ako tatahimik kung di ako'y gaganti. Oo, ako'y gaganti sa kanilang sinapupunan. No? At ang inyong kasamaan at ang kasamaan ng inyong mga magulang magkakasama, sabi ng Panginoon, at sunog ng mga kamangyan sa mga bundok, nagsisitungayaw sa akin at sa mga burol, na susukatin ko ang mga kanilang unang gawa sa kanilang sinapupunan. Ito yung nakasulat sa harap niya, ito yung mga ginagawa ng mga taong mga masasama. Okay. No? At gagantihan sila ng Panginoon, sabi niya. At ito naman ang ikatatlong aklat, ito yung aklat ng alaala. Okay. Ano ba itong nakatala dito sa aklat ng alaala? Dito pala yung mga mabubuting gawa na ginagawa ng mga banal. No, kapag ating babasahin itong Malakias 3:16, nang magkagayod silang nangatakot sa akin. Nangatakot sa kanya, ito yung mga naglilingkod. Apo. Nangatakot sa Panginoon, nangag-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala nakasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at gumugunita sa kanyang pangalan. Kaya nga itong Book of Remembrance para Brother Noel, ano lang pala ito, mga tala sa mga mabubuting ginagawa, mga samahan ng mga naglilingkod. Amen. Ano yung mga sakripisyo nila sa gawain, ginagawa nila, mayroon aklat ng alaala. Maring ang ating ginagawa, mayroong Amen. Aklat ng alaala, no? Naka-record na ba doon? Naka-record. Ito yung mga aklat na ating napatunayan, yung 3 aklat. Aklat ng buhay, aklat ng kamatayan, at aklat ng
alaala. Ito pong mga aklat na to, Brother John, pagkitin ko ng konti. Ito pong mga aklat na to, mga kapatid, mga tagapakinig. Hindi po ito sinusulat ng Panginoon dahil hindi niya naalala o baka makalimutan niya. Ito po for the benefits po doon sa millennial judgment. Doon po, ang benefits ito ay talagang makikita natin doon taga sa millennial judgment. Kasi ang Diyos, alam na ni God ang lahat di ba? Ang mga angels, nakikita na nila lahat yan. Ito, hindi na ligid sa kanila yan. Ngunit tayo mga brother John, tayo, hindi natin alam ang buhay ng ating kapwa. Di ba? Hindi natin alam. Wala tayong alam. So doon po sa millennial judgment, ito po ang malaking benefits ng tatlong aklat na to dahil ang lahat ng record ng ating, di ba nabang sa atin, ang lahat ng record ng tao ay ipapakita ni God by the time na hindi siya maligtas. Doon sa mga mahal sa buhay, ito ang kanyang ginawa. So ito po ay malaking benefits ito during millennial judgment, itong tatlong aklat na to. So, makakatulong ito sa mga banal kapag darating na ang millennial judgment. Kasi itong aklat na ating pinag-aralan ngayon, ito din ang aklat natin na gagamitin pagdating sa 1,000 taong paghatol kasama ang mga banal. Kaya nga itong mga aklat na ito, tinatawag ito na the heavenly records reveal God's justice. Ito yung mga tala sa langit, mga aklat, iniingatan talaga ito. Oo. At dito natin sa aklat na ito, dito natin makikita ang hustisya ng Diyos, paano niya ginawa ang paghatol. Paano siya makipag-deal sa tao. Sabi niya, ginawa ko na ang lahat, ngunit ay naging matigas ang tao, kaya wala na siyang maaari pang gawin. Oo. Mayroong isang sumusulat, Brother Noel, sabi niya dito, bakit mayroong paghatol? Ito yung dahilan kung bakit mayroong paghatol. God would never be a righteous God if there were no judgment. Hindi daw siya matuwid na Diyos kung mangyayari na walang paghatol. No? Hindi siya magiging matuwid kung hindi siya gagawa ng paghatol. Dapat kasi ang kanyang pag-ibig, pantay na Brother John He's a God of love and a God of justice, di ba? Kung pag-ibig lamang siya at walang hustisya, wala pong mapapatungan ng kanyang hindi din siya mabuti. hindi mabuti. So dapat agad lagi itong kasama, tinatawag na pag-ibig at ang hustisya ng Panginoon. Parang magkapantay na Brother John, sila, magkatuwang silang dalawa. Sabi niya, in this judgment, God Himself and His people will be vindicated. So, pabor pala ito sa Diyos at sa mga matuwid itong judgment na ito. Kasi dito sila mabindicated sa dito. Pero but the wicked, those who rejected Him will be condemned. Dito din makikita sa paghatol na ito yung mga nagtakwil sa Panginoon. Sa panahon ng paghatol na ito, dito sila mapapahiya. So, mapapansin na ito, itong judgment na ito, pabor ito sa mga banal. So, hindi po itong mensahe ng judgment, Brother John. Hindi ito siya isang mensahe na dapat katakutan. Dapat pa nga ito ay dapat natin ikakatuwa dahil sa wakas, tayo din ay i-vindicate, ibig sabihin ipawalang sala. Ito, Brother John, kumaga ito ang hustisya para sa iyo. Yun ang dapat nating. Sunod nga tanong, ang paghuhukom ba ito tiyak na darating? No? Kasi mayroong sulat si Apostol Pablo kasi Brother Noel. Ang paghuhukom na ito sa sulat ni Apostol Pablo in the future pa, no? Kaya nga ito yung tanong, tiyak kaya itong darating? Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa Gawa 17:31, no? He has appointed a day on which He will judge the world. Okay. Mayroon siyang araw na tinatalaga na kung saan hahatulan niya ang sanlibutan. Ito yung ating pag-aralan ngayon. Mayroon bang ibang itinakdang panahon na magsimula ang paghuhukom? Okay. So, sa Daniel 8:14, atin mababasa ang sinasabi niya. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malinis ang sanktuaryo. Ito yung mayroon palang panahon, brother, no? At ano yung panahon na sinasabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang santuario. Ang binabanggit ni Daniel doon, yung cleansing of the sanctuary. Okay. Binabasa ko itong buong chapter ng kanina. Binabasa ko itong buong chapter ng Daniel 8. Ang pinag-ukulan pala ni Daniel, Brother Noel, yung maliit na sungay. Concerned siya doon sa maliit na sungay.
Kasi nilapastangan niya ang santuario ng Diyos, ang kautusan, maraming nilapastangan siya. So, ang focus ni Daniel, hanggang kailan magkakaroon ng Ganong gawain. mahihinto ang paglapastangan. kanyang paglapastangan. Kaya nga sabi niya dito, hatulan pala itong maliit na sungay hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, magkagayon, malinis ang santuario. Bago ko makalimutan, Brother John, meron akong gustong idagdag din. Ang kaaway, Brother John, ay lagi siyang may counterfeit. Kung atin na pag-aralan na merong triune God, three person, di ba meron natin din nakita yung yung trinity ng kaaway, ng Diablo. Kung merong araw ng kapahingahan ang God na ginawa, yung araw ng Sabat, meron din siyang counterfeit na araw na Sunday. Dito po sa judgment na to, ipinapakita dito si Jesus bilang isa siyang saserdote, Brother John. Nasa pag-aaral na to ngayong gabi at makikita din na nagkaroon din ng counterfeit si Satanas. Ang Gumawa din siya kaaway. ng saserdote. Gumawa din siya in the place of God kay Jesus Christ. Ay gumawa din siya ng function ng saserdote dito sa lupa, Brother John, o ang pare para ma-refocus ang kaisipan ng tao mula sa ating Diyos na nasa sanctuary sa langit, kundi ang kaisipan ng tao ay ituon sa lupa na ang nasa lupa na ang kanilang tuon ng kanilang kaisipan. Mamaya ating makita kung paano ang counterfeit ito, Brother John. Ito very yan, nakukuha ko yung ibig mong sabihin na pinapalitan niya ang santuario, function ng santuario. Ngayon dito, ating pag-aralan uli itong 2,300 days. Pagkatapos kasi dito sa 2,300 days, ay malilinis ang santuario. Ngayon ating pag-aralan ito sapagkat ito bang 2,300 days, ito ba'y prophetic days or symbolical days? No? Pag titingnan natin ito, ay hindi natin pwede ito, Brother Noel, na gagawin natin literal. Bakit? Ang 2,300 days, pag bibilangin natin yan, 6.5 years lang yan. Pero pag titingnan natin, maiksi lang ito sa kapanahonan ni Daniel. Daniel. Halos doon lang. Kasi ang sabi dito, Brother John, hanggang sa huling panahon. Aabot ito hanggang sa huling panahon. So kung atin na magbibilangin yung 6.5 years, hindi doon lang yung sa panahon ni Daniel. Hindi siya aabot sa katapusan ng huling sa panahon. Pero nang sinalita ng banal ito na napakinggan ni Daniel, alam mo si Daniel hindi nakatulog nito. Mas lalo niyang pinagtuunan ng pansin na para niya maunawaan. So pag dito muna tayo, Brother Noel, gagamitin natin itong prophetic key, kayong I have appointed each day for a year. Nating mababasa. Ito yung mga prinsipyo paano natin yung propesya, Isang araw ay equivalent to 1 year. 1 year. Ating titingnan, kaya nga pag sabing 2,300 days, magiging 2,300 years. 2,300 years. Paano natin patunayan na ito'y patungkol sa maraming taon? Okay. Kasi 2,300 years, napakalayo, Napakahaba. Mamaya ating pag-aralan yung dito. Ito yun, dito natin mapapatunayan sa talatang ito, Brother Noel, na ito ay hindi literal day. Kanina ating binabasa yon kanina, yung 14. Anto 2,300 days, din malilinis ang santuario. Okay. Pero dito, sabi ni Daniel sa 15, at nangyari nang ako sa makatuwid bagay, ako si Daniel, nagpakilala siya. Nakakita ng pangitain, aking pinagsikapang maunawaan. Okay. Nung nakita niya yung vision, pinagsikapan daw niyang maunawaan. At narito, nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao. At alam niyo, nakatayo dito sa Ulay River, yung anak ng tao, si Jesus Christ ito. Dito lang sa vision ni Daniel na ito, na si Jesus Christ bumaba. Nakita ni Daniel yung anak ng tao sa 16, at narinig ko ang tinig ng isang tao sa pangitain, sa pagitan ng mga pangpang ng ulay, at tumatawag na nagsasabi, Gabriel. Ito si Jesus Christ, tinawag niya si Gabriel na anghel. Ipaninaw mo sa taong ito ang pangitain. So, nang pinagtuunan niyang maunawaan, sabi naman ni Jesus Christ kay Gabriel, tulungan mo siya. Tulungan mo siyang maunawaan. Pag babasahin natin yung 17, at gayoy lumapit siya. Sinong lumapit? Si Gabriel. Sa kinatatayuan ko. At nang siyang lumapit, ako'y natakot at napasubsob.
Ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Okay. So yung panahon ni Daniel, no? Hindi pa yung kawakasan, di ba? Oo, Kasi di ba? nag-extend pa yun eh. Mahaba pa itong 2,000 na... Kaya dito pa siya, Brother John, dito siya. Isang literal na 2,200. Oo. Kasi at tumutukoy, talastasin mo anak ng tao sapagkat ang pangitain ukol sa panahon ng kawakasan. Kaya nga, sa end time end time events. events ang ano dito. Sa mga huling araw ang ibig sabihin nito. Na ngayon, dito sa 8:19, at kanyang sinabi, narito, aking ipinaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon. Pagkagalit sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. So, itong 2,300 days, hindi pala yun sa panahon ni Daniel, kundi hanggang sa kawakasan pa yun. Sa kawakasan, sa huling kapanahonan, ito yung sa end time na ng ating. Kaya nga atin itong pinag-aralan ngayon sapagkat ang pangitain ito, hindi ito para sa panahon ni Daniel, kundi para sa ating panahon. At ito yung ating pag-aralan, Brother Noel, sapagkat dito itinakda ng Panginoon kung kailan siya maghatol. Okay. Kasi pagkatapos dito, malilinis ang santuario. At nung aking binabasa yung buong chapter ng 8 sa 9, at alam ninyo bakit pagbabasahin mo yung chapter 9, Brother Noel, dito si Daniel ay nagpa-fasting siya for 2 weeks. At sa pagpa-fasting ni Daniel ay hindi siya kumakain kahit umiinom ng tubig sa loob ng 2 linggo. Grabe, no? Nag-ayuno siya. At alam ninyo kung bakit ginawa ito ni Daniel. Pagbabasahin ninyo mula 1, yung chapter ng 9, nalalaman ni Daniel na ang 70 years pala na propesya ni Jeremias malapit na magwakas. At hindi niya alam kung anong magiging mangyayari sa bansang Israel. Kaya nagpa-fasting siya at pinagtuunan niya sa kanyang panalangin yung patungkol sa vision. Okay. Kasi hindi niya maunawaan, alam niyo kung anong problema doon sa 2,300 days. Hindi nakalagay doon sa kapitulo kung paano mag-umpisa yung 2,300 days. No? Hindi nakasulat kung kailan mag-uumpisa yon. Lalo na niyang hindi malaman kung paano matatapos yung 2,300 kasi kung days. hindi mo makuha ang reference, ang point reference, hindi mo mahura kung malaman niya kung kailan nag-umpisa, malaman niya kung kailan matapos. Kaya nga nagkakaroon siya ng pagpa-fasting. Okay. Kaya nga pagbabasahin ito nating Daniel 9, 20 hanggang 22, dito, sabi niya dito, habang siya nagpa-fasting, at samantalang ako'y nagsasalita, nananalangin, nagpapahayag ng aking kasalanan, kasi sa pagpasting niya, kinukumpisal niya ang kasalanan niya, kasalanan ng bansang Israel. No? At ang kasalanan ng aking bayang Israel, naghaharap sa aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng Sion. Pati ang Jerusalem, kasama niyang pinapanalangin. At samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una ay pinalipad at nang baliksi. Hinipo ako sa panahon at nakaalalay sa hapon, nang alay sa hapon. At kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsasabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa 23, at sa pasimulan ng iyong samo, lumabas ang utos. Kung umpisa siyang nanalangin, inutusan na si Gabriel. Ako'y naparito upang saysayin sa iyo sapagkat ikaw ay totoong mahal. Kaya't gunitain mo ang mga bagay at unawain mo ang pangitain. 7 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang, upang wakasan ang pagkakasala, upang linisin ang kasamaan, upang dalhin ng walang hanggang katuwiran, upang tatakan ang pangitain at ang paghuhula, upang pahiran ang banalan. So papansinin mo dito, Brother Daniel, ang purpose sa pagbalik ni Gabriel para ipaalam na ni Daniel kung kailan mag-umpisa itong 2,300 days. Okay. Kaya nga sabi niya dito sa 24, ito yung pinakasusi natin. Kailan ba ito mag-umpisa? 7 sanlinggo ang ipinasya. Ito yung, alam niyo, itong 7 sanlinggo, ito yung provisionary sa mga Israel. Paano ko sinasabing provisionary? Ang bansa kasing Israel, backsliding
ano sila, nation, Oo. backsliding sila na bansa. Kung tapat ang leader, magtapat silang lahat. Oo. No? Kung masama ang leader, Down, kung bababa, kaya nga sila. ang kasaysayan ng Israel, ups and down ang kanilang paglilingkod. Mhm. Pero na alipin sila sa Babylonia for 70 years, pababalikin na sila sapagkat mag-expire na. Dito, mayroon ng provisionary time ang ibibigay para sa bansang Israel. At dito para tatapusin na ang pagsalangsang. Okay. Sapagkat dito darating si Jesus. Kristo, no? Mm. Ating kailan mag-umpisa itong 7 sanlinggo? Kung ating 24 yun kanina, dito sa 25, pakibasa Brother Noel, sa 25 dito. Sabi niya, iyo ngang talasasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe maging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y mattatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong magabagabag. Tapusin muna natin dito. So, sabi niya dito, paano mag-umpisa itong 7 sanlinggo? Itong yung ano natin, yung 70 weeks, kailan mag-umpisa? Ito yung yung landmark, Brother Noel. Yung sa paglabas. Tanda kung paano na mag-umpisa, iyong ang talestasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isasauli at itayo yung Jerusalem. Kasi alipin sila sa Babylonia at kasunod na imperyo na nag-alipin sa kanila yung Medo-Persia. Pero si Haring Artaxerxes, no? Artaxerxes ay nagpalabas na ng utos na pabalikin na sila para itayo ang Jerusalem. At yung itayo yung Jerusalem, magkakaroon ng 7 sanlinggo. At pagkatapos doon sa pagtayo sa Jerusalem, yung sa templo, ay mayroon pang kasunod na 62 sanlinggo. Okay. So, 7 plus 62 magiging 69. 69 weeks. Sabi niya dito, ito'y maitatayo uli. At ito'y magiging mula sa paglabas ng utos, pagtayo sa Jerusalem hanggang sa pinahiran ng prinsipe. Okay. Ibig sabihin, Brother John, itong 7 sanlinggo na pasimula sa pagtayo ng bansa ng kuta ng Jerusalem, 7 isang linggo. 7 weeks. Plus yung 69. Plus 62. Plus 62, 69. Ibig sabihin lamang, iisa ang kanilang reference point ito. Yung 69 at saka yung 7, iisa ang kanilang reference point. Kung magkarugtong lamang sila. Magkarugtong sila. Hindi, ang ibig sabihin kanina, hindi magkahiwalay. Hindi sila magkahiwalay, kundi 7 isang linggo. Para pagtayo sa templo. Natatapusin siya. Pagkatapos noon, karugtong yun. Tumatakbo ang panahon hanggang doon sa pinahirang prinsipe. Okay. 69. So, hanggang pagdating sa pinahirang prinsipe, ay 69 na yon. Sabi niya dito, at pagkatapos sa 62 sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran. Okay. Yung shall be cut off, yung mamamatay na ang prinsipe. Okay. At patibayin ang tipan ng marami sa isang sanlinggo. Okay. Mayroon na lang isang sanlinggo after 69 weeks. 69, di ba? Isang linggo na lang. Isang linggo. At sa kalahati ng isang linggo, ay kanyang ipapatigil ang hain at alay. Okay. Ating pag-aralan ito. At pagdating dito, sa English kasi dito, Brother Noel, mas maganda din. Know ye therefore and understand that from going forth of the commandments to restore and build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. Kaya nga, 7 plus 62 magiging 69. Kaya nga, at ang mga street yung ay kanyang kalye. mga kalye, built again and the wall in the troublous time. Kaya nga magiging ito yung magiging kahinatnan niya. Okay. So ating kanina nakita ba dyan yung 2,300 days o 2,300 years. Ang sabi doon sa ng anghel kay Daniel, sabi niya bahagi ng 2,300 years itong 70 weeks. Provisionary time para sa pagtuwid, gagawa ng katuwiran ang bansang Israel. So kumbaga ang 70 weeks or 490 years, ito ay ibabawas natin doon sa malaking bahagi ng 2,300 years. Okay. Bakit 490 years? Dahil ang bawat isang linggo ay mayroong 7 araw.
So 7 times 70 equals 490 years. Oo. Yan. Kaya nga yan yung ano. Nauna Kaya ako nga brother itong dyan, 70 weeks, ito yung determine upon your people para people. ito ay itinalaga Oo. para doon sa bayan ng Israel. Israel. Kung sila'y magtatapat, magiging ang lahat ng bansa, Brother Noel, kapag magtatapat sila dito, so within sa provisionary Oo. nila, ang buong sanlibutan maglilingkod sa Israel. Oo, sila yung magiging ilaw, no? Magiging ilaw. Oo. Pero kapag sila'y hindi magiging tapat, Sila mamawala yung kanilang privilege, ano? mabawala yung privileges nila as chosen people. Pero hindi naman as individuals, hindi naman sila forsaken. Kumaga, Mm-mm. lahat naman sa kanila ay meron pa ring provisions para Pero maligtas. individual provision na Oo, lang, hindi individual. na as a Nation. Pag titingnan natin ito, naalala ko ito, Brother Noel, itong sabi ni Pedro. Si Pedro lumapit kay Jesus, sabi niya dito. Then came Peter to him. Lumapit siya kay Jesus and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I see not unto day until 7 times, but until 70 times 7. 7, oo. Napapansin mo? Ito yung ginagamit ni Jesus Christ na provisionary doon sa Israel. Okay. Kaya nga ito yung ginagamit niya 70 times 7. 7. So ang ginagawa dito ng Panginoon, isang taon, isang kasalanan lang ng Israel. No, ang ginawa niya. Okay. At ito yung ng Panginoon, palugit niya sa Israel yung kanilang katigasan ng ulo. 490 years. Pero pag darating ng 490 years, pilag sila hindi magtatapat. Sabi ni Jesus Christ, no, ay i-withdraw niya yung blessings as a Israel. nation. Oo. Dito, according to Ezra, ay ito yung ang ano kasi natin dito, Oo. yung marking point natin dito, yung palabasin araw, sila. yung araw o yung petsa na lalabas. Oo. Nandoon Para i-rebuild para i-rebuild yung walls ng Jerusalem, yung according to Ezra 7:13 sa talata, decree to restore and rebuild Jerusalem was issued in 457 7. BC. So sa tala ng kasaysayan, pinalabas ang Israel. Ito para Brother Noel, kayo ikaw magpapaliwanag nito. Okay. Itong sa ating kaninang 483 years, atin makikita na ang decree ay lumabas mula 457 57. before Christ. Okay, kung tayo ay ang pagbilang sa brother John ng petsa noon ay pababa. Oo. 57, 56, 55. So kung tayo ay magbibilang, ating bibilangin ang 483 ay kasi ito ang ating kinakailangan na dito 483 years hanggang sa Kristo ay mabibinyagan siya. Okay, kung ating bibilangin ang 457 hanggang 1 BC, ang actual na petsa niyan is only 456 years. No? Balik mo na pala dyan. Yan. So, 456 years. Ngayon kung tayo naman ay magbibilang sa 457 hanggang sa 0 BC, yan ay actual talaga na 457 years. Ngunit niyo papapansin po, mayroong X yung sa gitnang portion dahil po wala pong taon na 0 BC. Wala po sa kalendaryo ng 0 BC. So para makuha natin ng actual na 457 years ay didiretso tayo hanggang 1 AD. Yan po yung sa ibaba. So yan po ang mula po doon sa 47 hanggang sa 1 AD, yan po ang actual na 457 years. Kung atin lamang siyang nakikita sa taas 457 hanggang 27 AD, 483 years. Yan dapat ang ating makukuha na petsa. Ngunit kung atin lamang siyang idiretso agad na i-add, ating siyang idagdag 457 BC plus 27, ang ating makukuha na years is 484 years. So para mayroong lumalabas na discrepancy na isang taon, ang atin sanang hahanapin is 483, ngunit ang lumalabas is 484. Okay, paano natin ito ngayon? May papaliwanag. 457 BC, doon na po sa bandang gitna na graph. 457 BC hanggang 1 AD, sabi natin kanina, iyan po ang actual na 457 years. Ngayon kung susundin natin ng 2, mula doon sa 1 AD hanggang 2, 3, 4, 5 hanggang sa 16, 17, 18 hanggang 27,
ang actual po na number natin actual number of years na ating makukuha diyan ay hindi po taga siyang 27 AD kundi 26 years lamang, Brother John. Yung 27 AD na yan, na inyo nakita na naka-encircle, 27 AD yan, pero mula po doon sa 1 AD, ang actual po na years na ating nakukuha dyan is only 26 years. Yan. So kung ating idagdag ang 26 years sa 457, ang kanya pong kalalabasan is yun pong 483 years. So eksakto, Brother John, wala po siyang discrepancy na mangyari kasi kung atin lamang kasi idagdag ng 47, direct agad na dagdag 27, 484. Ngunit wala po siyang 0 BC na years. Kaya po, kung atin lamang isa-isahin mula doon sa 1 AD, 2 AD, 3 AD hanggang 27, ang actual po na taon na lalabas is eksakto po na 483 years. Ayan. Yeah. So kung doon po sa ating mga sumusunod, yan po yung graph na yan, bilangin nyo po. Nasa 1, bilangin nyo 2, 1 year, 3, 2 years, 4, 3 years. Pagdating po sa 27, 26 years yan. So kung inyo idagdag na direkta, 47 plus 26, 484, hindi po nagmintis ang anghel. Brother John, magaling yung anghel. Hindi siya nagmintis doon sa petsa at mga taon na kanyang ibigay kay Daniel. Kaya nga tama talaga yung sukat niya. No? Kaya nga itong 483, doon yun sa 69 years. 69 weeks. 69 weeks. Kaya nga ating titingnan din to. Kaya nga sabi niya dito, from the decree to restore Jerusalem until the anointing of the Messiah would be 69 prophetic weeks. At itong 69 weeks ay 483. Eksakto ba din yun? Sakto yun na years. Kaya nga, decree to rebuild Jerusalem hanggang Messiah the Prince, yung baptism of Jesus Christ, ay nakukumpleto ang 69 weeks. Kaya nga ating tinitingnan dito, ito yung until the Messiah the Prince, the anointing of the Messiah. Kasi yung salitang Messiah kasi, Brother Noel, ay anointed one. No? Kaya nga yun yung kailan ba siya ina-anoint na nagiging Messiah siya? Sa Acts sa Gawa 10:37 hanggang 38, that word I see ye know which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went out doing good and healing all were oppressed of the devil, for God was with him. Okay. So maliwanag na yung pagbautismo kay Jesus Christ, doon siya nagiging Messiah. Okay. No? Kaya nga yung pagbautismo, kasi doon na kasi bumaba, Brother Noel, yung banal na Espiritu Santo. Kaya nga mula sa decree hanggang nabautismuhan si Jesus Christ, kumpleto sa propesya na natapos ang 69 prophetic weeks. 69 dito natapos ang prophetic weeks na 69 weeks. Ngayon ating titingnan, no? Kaya nga kailan yung binabautismuhan si Kristo? The 15th year of Tiberius Caesar was exactly 27 AD. Jesus was baptized on sa pang-15 taon na pamumuno ni Tiberius Caesar. Yun yung taon na si Kristo ay bininigan. Okay, so yun ay 27 AD. Okay, so eksakto, Brother John, wala pong discrepancy yung ating so far ang ating chronological na pagbibilang dito ay eksakto taga na 47 hanggang si Kristo ay binyagan, 69 prophetic weeks, 27 AD. Kaya nga, tingnan ninyo, ganun ang pag-ano ng propesya na mula sa paglabas sa batas na sila ay manumbalik sa Jerusalem para itayo ang templo hanggang sa pagbautismo ni Jesus Christ, 69 weeks prophetic year ay napulpil. Nang ating titingnan naman ngayon, sa 26, verse 26, no, after the 62 weeks shall the Messiah be cut off. Pagkatapos daw sa 69 weeks, Brother Noel, ay i-cut off ang Messiah. The Messiah be cut off. Siya, mamamatay. But not for himself. Kasi mamamatay pagkatapos sa 69 weeks, mamamatay ang Messiah not for himself, sapagkat si Jesus Christ hindi siya mamamatay para sa kanyang sarili. Para sa ating mga kasalanan. Kundi mamamatay si Jesus para sa
mga makasalanan. At hindi na natin basahin itong kadugtong sapagkat pagkatapos na sa 70, ito naman ang kadugtong. Okay. Na? Ito naman sa 27, and he shall confirm Confirm. the covenant with many for 1 week. Kasi 69 yun, mayroon na lang isang linggo na natitira. Okay. But in the midst of the week, he shall bring an end of sacrifice and Offering. offerings. Mhm. No, bakit sa kalagitnaan ng sanlinggo, doon sa ika-70 weeks, ay dito pala ang pahintuin na ng Panginoon yung ipapatapos niya yung handog paghahandog ng mga tupa. No, mapapansin ninyo, 'di ba? Napapansin ninyo yung sabi ni Jesus Christ, it is finished. Oo. Doon sa Kalbaryo, So, nahapak yung yung veil, yung tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa baba. Ibig sabihin na abolis na ang sacrificial system. sacrificial system, yung priesthood sa lupa, stop na. Oo. No? Kaya nga ang pagkapari sa lupa, nang napako si Cristo, Brother Noel, wala na dapat Nawala na pari. yan. Oo, nawala na yan siya. Wala nang bisa ang pagkapari sa lupa. Mhm. Kasi yung santuario sa lupa, naabolis na. No? And 70 weeks prophecy, Jesus, the Messiah, mapapansin ninyo, So ito yung unang 483 years ba, Brother John, yung hanggang sa siya ay binigyan mula sa 47, 43, 27, hindi siya binigyan. Ang sabi doon kanina sa hula ay may naiwan pa na isang linggo. At sa kalagitnaan ng isang linggo, ibig sabihin 3.5 years from mula doon sa 27 AD, doon si Kristo ipapako sa cross. At meron pa naiwan na 3.5 years. Okay? So makukumpleto yon ng 31 AD, sa kalagitnaan namatay si Jesus Christ. Okay. Na yung sacrificial system, yung ceremonial law, nabolis na yon. Nabolis na. Tapos mayroon na lang natitirang 3.5 years para matapos yung provisionary nila na 70 weeks. Ating titingnan ngayon, ano bang nangyayari doon sa 34 AD? No? Okay. Sa 34 AD, dito ang huling taon na mapapatunayan ng Panginoon kung sila ba ay magbabago. Pero sa 34 AD, nang nangangaral si Esteban, binato nila si Esteban. Pinagbabato nila. Ito ay kanilang nasa konsey, nasa harap sa ng mga Sanhedrin. Tapos nung hindi nila kayang mapakinggan, kinalagkad nila palabas dun sa wall, sa labas ng Jerusalem. At doon nila siya binato. Nandiyan si Pablo. Si Pablo. Apostol Pablo. Nandiyan sa nakatayo. Kaya nga natatapos yung 70 weeks end. Ito yung katapusan pagbato kay Esteban. Ito yung si Esteban ang first martyr sa 34 AD. At dito, Jewish leader ay reject the gospel, then gospel to the Gentiles. Sapagkat sa 70 weeks na natapos yung 70 weeks, napatunayan ng Diyos na hindi pala sila tapat. Hindi sila tapat. No, natapos ang provisionary time. Doon sa 34 AD, hindi na sila chosen nation. No? Kaya nga hindi na sila chosen. At yung gospel, dinala na sa mga Gentiles. Saan natin mababasa sa Gawa 13:45? Sabi ni Pablo, at datapwat ng nakita ng mga Hudyo ang mga karamihan at nangapuno ng panaghilian, tinutulan nila ang mga bagay na sinasalita ni Pablo, kinukontra na nila si Pablo, at nagsipamusong at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil, hinahatulan ninyo na hindi kayo karapat-dapat at sa walang hanggang buhay. Narito kami ay pasa mga hintil. So, unang pinapangaral sa mga Israel, pero hindi nila tinanggap yung aral, ang ginawa ni Apostol Pablo, papunta na sila sa mga hintil. So, doon sa eksakto 34 AD, natapos yung 490 years na ibigay na palugit para sa bayan ng Israel. Sabi nga dito sa 48, nang narinig ng mga hintil, nangagalak sila. Kasi open provision na sa mga Gentiles. Tayo yun, mga hintil. Tayo yung mga hintil. Naging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ipinadala sa mga hintil. At sila'y nakinig naman. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Kasi ang nagkakaroon na ng close provision na doon sa 34 AD, natapos yung 70 weeks, hindi sila nagtatapat.
At mayroon ding prophecy si Jesus Christ. Pagbabasahin natin yung Matthew 21:43. Okay. Therefore, I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you Kunin sa kanila. and given to a nation bringing forth the fruit thereof. Ito prophecy pa lang ni kasi napatunayan ni Jesus na ito talagang mga taong ito hindi na makikinig sa aral, no? Kaya nga sabi niya, shall be taken from you. Alisin na sa inyo. Alisin sa kanila. At ibibigay ito sa mga bansang nagbubunga. Kaya nga mula sa 34 AD ang kaligtasan Nadala sa mga hintil. dinala na sa Although na sa mga Hudyo sa ngayon ay as individuals, meron talaga sila pa ring kaligtasan. individual na lang. Individual. No, hindi na corporate yung kanilang kaligtasan. Now, babalik tayo mula sa mga 490 years hanggang 34 natapos yung 70 weeks, Brother Noel. Okay. No, para makukumpleto natin yung 2,300 days mula 34 AD, ilang taon na lang ang kulang? Mayroon na lang kulang na 1,810. Pag ipa-plus mo yung 34 AD 34 sa 1,810, ang kinalalabasan, Brother Noel, na matapos yung 2,300 days ay sa magiging hanggang 1844. 1844. Now, kaya nga ating pag-aralan ito, yung santuario naman, Brother Noel. Okay, doon sa hula kasi kanina sinasabi na unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Okay. So, nung dumating yung 2,300 years doon sa 1844, ano ngayon ang nangyari sa sinasabi na sanctuario? Ano ba itong sanctuario na ito? Saan ba ito kumakatawan? At ito ba yung sanctuario ng 1844? Yung sanctuario ba na ginagamit nila Moses noon sa ilang ay nandyan pa rin? Wala na. So wala na sa Brother John. So ibang sanctuario ngayon ang ating nire-refer ito, although na ang sanctuario sa lupa, itong nakikita nyo sa screen nyo, ito yung ating gustong pag-aralan sa ngayon para makita natin ang katotohanan o ang reflection nito ng isang sanctuario na nasa langit. Okay? Naalala ko, kasi Brother. hindi ang sa langit kasi Brother John, hindi natin maunawaan yun kasi hindi natin nakikita eh. Kaya ipinadatagan ng Diyos itong sanctuario na ipinagawa kay Moses sa lupa para higit na maunawaan ng mga tao sa lupa kung ano ba talaga ang function ng sanctuario na ito, ano ang gawain ng Kristo sa sanctuario at ano ang kinakatawan ng sanctuario na ito. Okay. Alam niyo, naalala ko ito, Brother Noel, ating pag-aralan itong santuario. Nung nag-aral pa ako sa college, pinag-aralan namin itong santuario isang semester. Pero ating ituturo ito ngayon, isang oras lang, no? Kaya nga ating pag-aralan, bigyan ninyo kami ng panahon na aming ipapaliwanag sa inyo itong santuario, sapagkat ito dito natin maunawaan yung paglinis ng santuario. Ano bang ibig sabihin nito? Brother John, nilagyan mo ba ng website mo para if ever may mga tanong? Di ba? Pag may mga tanong ang ating mga taga-subaybay, pwede ka nilang kontakin, di ba, Brother John? Sa sunod, aming magbigay tayo ng mga website, Brother Noel. Dito, ang tanong, ito yung ating sasagutin, Brother Noel. Ano ba ang layunin ng paglinis ng santuario? Okay. So, para ating maunawaan natin itong tanong, kailangan atin mo ng pag-aralan natin kung bakit nagkakaroon ng santuario ang mga Israel. Okay. No? At ang santuario ng Israel, kopya pala ito, Brother Noel, sa santuario sa langit. Sa langit. Okay. Saan natin yan mababasa? Sa Exodo 25. No? Kaya nga, make me a sanctuary, sabi ng Panginoon sa 25:8. Ba ang ating okay. That I may dwell among them. Okay. So sa santuaryong ito yung pinapagawa ng Panginoon sang-ayon doon sa kopya na totoong santuario. Kaya nga ating itong nakikita. At ang santuario dito, Brother Noel, the cleansing of the sanctuary was a day of judgment for Israel, symbolizing the final judgment pala ito. Okay. So pag titingnan natin itong santuario, ito yung forma, Brother Noel, no? May mga sukat yan. No, pero hindi na natin pag-aralan dito ang actual niyang sukat. Di yung ating concern dito ngayon. Yung pang function lamang. Function lang. No? Kaya nga, pag nakikita natin sa labas, ito yung tinatawag na court. Okay. At dalawang bagay ang mayroon sa court. Yung altar of burnt offering at saka yung laver. Laver ba? O laver, no? Laver ata, no? Ito yung laver to, laver to. Ito nilalagyan, Brother Jun, ng tubig. Na dyan po ang mga pare, sacerdote, nagugas na kanilang kamay. Na kung saan, ito, Brother Jun, sa ating kinalahanan na iglesia, sa
Doon sa aming iglesia, Brother John, natanda ko kasi pagpasok namin doon sa simbahan ay May kumukuha, hugasan. may hugasan na pro, gano'n eh. So ito ay, Naalala ko yan nga, Oh, bago tayo papasok, mayroon diyang, tapos kahit walang tubig, ganun ka lang. inana po Oo. sa kamay, di ba? Pero itong lever, ito yung simbolo, lahat ng mga bagay dito sa santuario, walang ibang sinisimboluhan dito. Si Kristo. Si Kristo. Mhm. For example, itong dalawang bahagi sa court, dalawa lang yan, altar o burnt offering at saka yung lever, ay sinisimboluhan dito si Kristo na mamatay sa labas ng bilang handog. At yung lever, ito yung simbolo sa bautismo. Kasi bago papasok ang pare, maghugas sila doon sa hugasan habang sila naglilingkod. Now dito sa sa kubol na yan ay inyong nakikita, mayroong dalawang apartment yan. Yung tinatawag na holy place at saka Siguro mamaya, Brother Mel. most holy. Now, ating titingnan, yan. I-break mo muna, Brother John. Okay. Yung pong nakikita nyo na parang alapaap na nakatayo, yan po ang sinasabi na presence of God, Brother John. Oo. Kung ang sinasabi ng Diyos na siya ay mananahan, ito po yung visible na although na isa lamang siyang clouds, pero ito po yung sinasabi ng Diyos na visible presence niya na sa kalagitnaan ng sanctuary o sa kalagitnaan ng kanyang mga tao. Sige, Brother John. At kasi habang naglalakbay sila sa ilang, no, 'di ba? Mula sa Ehipto habang sila naglalakbay, kung saan sila hihinto, ipipitch out, ipatayuin nila itong tabernakulo. At sa araw magiging yung pillar of cloud, sa araw magiging pillar of cloud, sa gabi naman magiging pillar of fire. Pero ito yung presensya ni Jesus Christ na kasama nila doon sa wilderness. Amen. Na nga ating titingnan ngayon, dito Brother Noel, no? Ito yung mga bahagi sa loob ng building. Sanctuary, ay tinanggal natin yung takip. Tanggalin mo natin takip. para makita natin yung loob ng sanctuary na to. At ang sa loob sa holy place, ito yung ating makikita, mayroong tatlong bagay diyan sa holy place. Ano yung bagay sa holy place? Ito yung golden lampstand na 7 candlestick na tinatawag, yung altar of incense, at saka yung table of showbread. Tatlo lang yan siya, Brother Noel. Altar of 7 candlestick, altar of incense, at saka table of showbread. Tapos sa kasunod niyan, yung veil. Yan na yung veil. Yung veil. kurtina na naghati sa dalawang tabernakulo. So ito ba kanina ba John, nabanggit mo yung kanina yung mga kasangkapan na nandoon. Ito po yung kinakatawan, yung antitype at yung type yung totoong nagre-represent. Santuario. Ang sabi ka noon ay kung mayroon pa kayong Bible, pwede niyo pong sundan ang mga talatang ito. Sabi niya sa wilderness, ipinagawa sila ng isang sanctuaryo. Sanctuary. Heavenly sanctuary. Ang totoong sanctuaryo, Brother John, na kung saan ay sa Exodus 25:9, sabi mo kanina, make me a sanctuary. Sa Hebrews 8 talatang 2, sabi niya, true tabernacle in heaven. So mayroong binabanggit ang Hebrews na isang tabernakulo, totoong tabernakulo na nasa langit. Ito sabi sa baba, sa lupa, ginawa ng tao. Ito ay binigyan ng pattern. Sabi nga ni God kay Moses, see to it na ang lahat ng mga kasangkapan o lahat ng mga specific na mga design or yung mga sukat ay tagang gawin mo ayon sa pattern. So ito ay pattern kahalin tulad ng isang sanctuary sa langit. Sabi sa Hebrews, pitched by God. Ito ay itinayo mismo ni God. Sa lupa, ang nangangasiwa ay si Aaron, ang high priest. Siya yung mataas na sacerdote. Sa Hebrews naman, sinasabi sa sabi niya, Jesus is the high priest. So, kumaga ito ang sa lupa, ipinapakita yung tagang actual na sanctuary sa langit. Sa lupa, ang sabi ay mayroong sacrificial lamb. Sabi ni John sa 1:29, sabi niya, behold the lamb of God. John 1:29, behold the lamb of God. So, si Jesus ay siyang lamp na pinapatay doon sa altar of incense. Doon sa altar ba doon kanina? So si Kristo ang kumakatawan doon sa sa lamp na yon. Showbread, mayroong lagayan ng tinapay. Ang sabi ni Jesus Christ, John 6:35, sabi niya, I am the bread of life. So, kumbaga, ang lahat na sabi ng Brother John, di ba? Ang lahat ng mga sinisimboluhan. Lahat ng mga nandoon, mga bagay na yon ay kumakatawan sa simbolo kay Kristo. Yung candlestick, yun ang
ilawan doon, yung 7 candlesticks na yun. Candlestick. Ang sabi ni Jesus sa John 8:12, sabi niya, Jesus, sabi ni Jesus, I am the light of the world. So, Oo. kumbaga, lahat yun ay, kumbaga, tawan lamang kay Kristo. So, lahat ng mga bahagi doon sa templo ay ano talaga, yung tinutukoy Si ang mga Kristo. ministeryo ni Oo, Jesus ni Kristo, Christ. oo. Ating pag-aralan dito, yung mga paglilingkod, Brother Noel. No, yung tinatawag, ang dalawang uri ng serbisyo sa santuario. Okay. Kasi sa santuario na ito, mayroong tinatawag na daily service at saka Yearly. yearly. Aha. At ito dito natin maunawaan ang cleansing sa sanctuary sa yearly. Yan. Atin ditong pag-aralan itong araw-araw na paglilingkod. Ano nga ang pangyayaring nagaganap sa pang-araw-araw na serbisyo? Kung gusto ninyong magiging detalye ang pag-aaral sa Levitico 4, yung buong chapter, mayroong araw-araw na paglilingkod. Ito yung lahat ng mga taong nagkakasala, paglilingkod ng mga pare araw-araw. Oo. Kung ikaw nagkakasala, pupunta ka doon sa santuario. Meron kang angry words. Nasuntok mo, kaibigan mo na hindi sinasadya, Brother John. Dala-dala mo ngayon yung lamp mo, o ikaw ay magbigay ng offering doon. So, yun ang ministeryo, no? Na ginagawa araw-araw. So, ibig sabihin, pag magkakasala ka sa Old Testament, Brother Noel, magastos. Magastos talaga, Brother. Kasi pagkatapos mo magkakasala, ay ang kapatawaran ng kasalanan mo ay pupunta ka sa santuario, dala-dala mo yung handog mo. Actually, Brother John, meron din mga provisions para doon sa mga mahihirap. Sabi nga, meron mga turtle doves, o kung mga bato-bato. Yung mga bato-bato. So, kumaga ay kung ano naman. Optional din siya. Pero pag medyo mayaman ka, tupa at baka. Yun yung mga dadalhin mo. At ito yung ginagawa paglilingkod araw-araw. No? Pag ikaw makasalanan, mapatawad lang ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Oo. Unless na mag-sprinkle ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Yun yung daily sacrifice, no? At ito yun ang pare, pumapasok yan araw-araw kapag sino yung mga taong lumalapit doon sa mga pare para mapapatawad ang kasalanan. At ang pare ang mangangasiwa sa loob ng banal na dako para mapatawad ang kasalanan ng bawat. Paggilit, Brother John, sa liig ng tupa, kawawa ng tupa, Brother John. Wala sa kasalanan. Ako may kasalanan, pero ang namatay ang tupa, alang-alang sa akin. So, atin isipin, mga kaibigan, kung gaano kasakit ang ginawa ng sakripisyo ni Christ, alang-alang sa atin. Hindi siya nagkasala. Pero siya ang namatay alang-alang sa akin, alang-alang sa inyo. So, itong pari na to, itong sacerdote na to, paggilit ito sa liig ng tupa, sasahuri niya, Brother John, ang dugo ito. Sasahuri niya ito, mga kaibigan, at dadala-dala niya ito sa loob ng sanctuaryo at ibibisik niya. Brother John? Tama? Ibibisik niya lahat ng ibibisik niya yun doon sa tinatawag na veil. Yun yung namamagitan sa tinatawag na holy place at saka sa most holy place. Yun yung gawain nila araw-araw. Pero sa kasunod nito, pag matapos na yung isang taon na gawain niya yung araw-araw niya, ay papasok naman itong pinakamataas na pare sa kabanal-banalan. Okay, ito, Brother John, ay tumatapat ito sa buwan ng October, di ba? Mga buwan ng October ito. October. 7 months ng buwan ng may mga lunar calendar na 7 months at saka ika-10 araw. Isang linggo yon, nagiging isang sabat. Buwan ng Adar? Parang kasi meron kasi Adar, mga pangalan, sa kanila kasi, di ba? May iba sa pangalan. Adar, Nisan, parang gano'n. No, ano ang mga pangyayaring magaganap sa pangtaonang serbisyo? Yung yearly service sa santuario. Ating pag-aralan konti ito. At ito ay ating mababasa sa Levitico 16:30, no? 29 hanggang 31, atin yung mababasa. Sapagkat sa araw na ito, ang pare ay gagawa ng pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan, kayo ay magiging malinis sa harapan ng Panginoon. At ito'y binabanggit ito na Sabat, Brother Noel. Itong paglilingkod na siya sa ikalawang santuario, ito yung binabanggit na Sabat. No? Ano bang, sapagkat isang linggo sila, yearly kasi ito, na kanilang tinatawag ito sa Biblia na the Day of Atonement. Isang bisis. At sa paglilingkod na ito, mayroon
ang dadalhin na dugo, hindi na dugo ng tupa, dugo ng kambing. At Okay. yung isang kambing, tinatawag ang dugo, ang dalawang kambing, Dalawa. mayroong kambing sa Panginoon, goat of the Lord, Oo, sabi. at yung goat of Azazel. Oo, goto. Oo, yung Yun, di ba? Azazel. Oo. Azazel na goat. At papatayin itong goat ng Panginoon, dadalhin niya ang dugo doon sa kaban ng tipan, doon niya iwiwisik. Okay. Pero pag ano niya dito, pag makukumpisal na niya lahat ng kasalanan, paglabas niya doon, may wisik na niya doon sa kaban ng tipan, lahat ng mga bagay doon sa pinakabanal-banalang dako, paglabas niya doon, ang kanya namang ang kasalanan mula doon sa kabanal-banalang dako, dadalhin, ipapatong naman niya doon sa kambing na the goat of Azazel, at itong kambing dadalhin ito sa wilderness at itatapon doon hanggang mamatay. Okay. Brother John, parang masyado balik ako na konti, Brother John, na yung kaninang paliwanag. Balik ako na konti, ha. Ang sabi ang merong ang unang hakbang na ginawa ng saserdote, siya ay ikinumpisal niya ang kasalanan ng madla. Siya ay patay ng isang tupa ng pahandog para sa kanila. Ang sunod, ang sabi ay siya rin ay nag-sacrifice ng tupa para sa kanyang sarili, Brother John. Kasi otherwise, kung siya ay matagpuan na makasalanan, siya din ay mamamatay. Medyo maingat sila dapat yan. Oo, napakaingat ng at sensitibo ang gawain ito ng Day of Atonement. Okay, napakasilan kasi ang sabi nga sa sulat ni Mrs. White, ang sacerdote, Brother John, ay mayroon siyang tali sa kanyang paanan. Oo, totoo yan. Naalala mo, Brother John, yung sulat ni Mrs. White? At mayroon niya siyang bell sa kanyang yung kanyang robe dahil maaaring mamatay sa doon, Brother John, kung siya ay mayroong matagpuan na mayroon siyang kasalanan. O mamamatay sa doon sa presence ng Panginoon. So habang siya naglalakad, naririnig nila, Brother John, yung kalansing ng bell sa kanyang suot. Kaya alam nila na siya ay buhay pa. Dahil kasi siya meron siyang tali, dahil if ever man mamatay siya, siya ay hihilain lamang, Brother John. Yan po ang pagkasabi ni sa sulat ni Mrs. White. Dala-dala niya ang dugo, Brother John, di ba? At sprinkle niya doon sa kaban ng tipan. Hindi lamang namin na maipakita dyan ang kaban ng tipan, ngunit yung kaban na yon, ang loob doon, nandoon ang 10 utos. Ang sabi ng utusan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dapat talaga sa labas pa lang ay mayroon ng daladalang dugo na pangwisik doon. Okay. Ngunit sa itaas ng kaban, mga kaibigan, makikita nyo yung tinatawag na mercy seat. So kumbaga itong ang katusan nagdidemand ng kamatayan, ngunit ang biyahe ng Panginoon ay palaging mas kumbaga ang nasa itaas pa rin siya lagi ng katusan. So kumbaga hindi rin pwedeng alisin ang katusan. Alisin na lang. Hindi pwede 'yon. Nananatili, Brother John. Kumbaga ito ang kaban, ang tipa na to, inilagay pa nga doon sa loob ng kaban itong tipa na to, na kung saan lagi siyang nasasabi na kinakailangan bago ka magkaroon ng kapatawaran, kinakailangan mayroong isang mamatay para sa atin, sa makasalanan. At doon, Brother John, sa sinasabi mo kaninang kambing, doon sa napinakawalan doon sa ilang, ito ay kumakatawan kay Satanas. Di ba nakita nyo sa nakaraan may pag-aaral doon, yung Millennial Judgment? During 1,000 years, nasaan si Satanas? Nandun sa wilderness. Ang earth ito ay isang wilderness. So itong kambing na to na nag-represent, sabi ni Brother John, yung Azazel na to, ito ay kumakatawan kay Satan na kung saan siya ay paggalagala sa wilderness. Itong earth na to, ito yung wilderness na during 1,000 years, nandito lamang nakakonfine si Satan. Itong kambing na to, ito yung kumakatawan sa kanya doon sa ilang, Brother John. So kaya nga, lahat ng kasalanan ay ipinatos sa kanya, nakapatong sa kanya. Kasi paglabas ng sacerdote, Brother John, doon sa most holy place, ikukumpisal niya. Ikukumpisal niya ang lahat ng kasalanan doon sa ulo ng kambing. Ganun ang posisyon noon. Ikukumpisal niya. At matatransfer symbolically, Brother John, yung kasalanan na accumulate sa loob ng isang taon doon sa sanctuaryo, ikumpisa niya lahat kasi tenasyon. So ang lahat ng sin bearer sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan ay si Satanas pa rin. Kaya pagdating sa dagat-dagat ng apoy, siya ang pinakahuling mamamatay kasi siya ang pinaka-originator ng kasalanan. So lahat ng maliligtas, Brother Noel, na pinatawad,
ay nalilipat na sa kanya yung Symbolically nalilipat doon sa sa kanya. Pero yung hindi na yung mga tao na hindi napapatawad ng kasalanan, siya yung magbibear Oo. ng penalty. Yung nga ating titingnan din dito na ito yung santuario kasi si Jesus Christ, Brother Noel, type lang kasi anti-type lang kasi yung dito sa lupa eh. Oo. No, anong paglilingkod ni Jesus Christ, ano bang sinisimboluhan noong Day of Atonement? Okay. Yung Day of Atonement, Brother Noel, ang sinisimboluhan dito ay yung Judgment Day. Okay. No, napapansin ninyo? Mayroong daily service, at yung daily service, yung mga kasalanan ng Natural tao, yun, ililipat ordinary. sa santuario sa Oo. pamamagitan ng dugo. Okay. Pero pag taonan, hahatulan na dadalhinan niya sa most holy place, at yung doon, Ilalabas naman. ilalabas na ang kasalanan Kasalanan. sa santuario, at doon malilinis ang santuario. Itong cleansing of the sanctuary, ito yung paglilinis ng santuario taon-taon. Ang ibig sabihin doon, ang lahat ng kasalanan ay malilipat na doon sa Goat of Azazel. Aha. Na paglipat na doon, malilinis na ang Santuario. santuario. At ang sinisimboluhan dito, Brother Noel, walang iba kundi yung Day of Judgment. Day of Judgment. At itong Day of Judgment na ito yung pagkatapos ng 2,300 days, ito yung cleansing of the Okay. sanctuary. So, dahil 2,300 years, Mm-mm. tumapat sa 1844, yung antitype na sanctuary sa lupa, wala na. Oo. Itong sanctuary na to ay nakuha na to eh. Abulis na. Naabot na to. Ginawa ito ni Solomon na isang magandang santuario, pero sinira ito, winasak din ito ng mga Romano. So, by the time 1844, Sinunog pa ito. Ang ginawa ni Solomon, 70 AD? sinunog pa ng Babylonia. Oo. Yung ginawa naman nila ni Ezra, sinunog din sa 70 AD. Oo. So, kumaga, 1844, yung sanctuaryo na itinat sa lupa ay wala na. Wala Kaya na. pinag-usapan ngayon dito na sanctuaryo ay ang sanctuaryo sa langit. Nung yung si Kristo mamatay sa Brother John, nung siya ay umakyat at by the year na siya ay umakyat, 31. Pagkatapos sa kanyang sakripisyo, mga kaibigan, kung ano yung ginagawa ng priest Pare, no? sa pang-araw-araw, yun din yung ginagawa ng ating Panginoon simula ng kanyang ministeryo. So, habang ang tao ay nagpampisal ng kanyang kasalanan, si Kristo na tagapagpamamagitan, siya yung ating mediator, siya yung ating abogado, siya yung lumalapit sa Ama para ang ating kasalanan ay siya ang mangumpisal. So, kumbaga, yun ang ginagawa, atin ito nakita sa gawain ng priest sa lupa, ito din ang ginagawa ni Kristo during, nung magpasimula siya ng kanyang ministeryo sa langit. Oo. Kung gusto ninyong mababasa kung si Kristo ba'y pare, mababasa natin yan sa Old Testament, awit 110, mula 1 hanggang 4, nanunumpa ang Ama na siya po'y magiging pare Pagkatapos ni order of Melchizedek. sa order ni Melchizedek. Oo. Kaya si Melchizedek, hari, pare. Oho. Si Jesus Christ din, mayroon ding dalawa nitong Dual. Kaya pagkatapos niyang umakyat sa langit, ang ministeryong ginawa ni Jesus Christ, yung kanyang pagkapare. Oho. Kapag babasahin ninyo ang Apokalipsis, madali ninyong maunawaan ang Apokalipsis kung maintindihan ninyo ang santuario. Kasi marami kayong makikita sa Apokalipsis na makikita natin yung mga bagay, Symbols. simbolo. Makikita mo yung candlestick, makikita mo yung mga altar of incense doon sa Oo. Apokalipsis na. Atin titingnan ngayon, ito yung antitypes. Kaya nga, mula 40, ito yung prophecy, Brother Noel, mula 457 BC, Okay. natatapos yung 2,300 days sa 44. 1844. At dito sa 1844, ito yung taon na kung saan si Jesus Christ pumapasok na sa pangalawang serbisyo sa paglilingkod sa santuario sa langit. At yung 1844, dito na nag-umpisa yung kanyang investigative judgment. No, ito yung Okay. May dagdag ako brother dyan, no? So, ating kanina nakita doon sa antitype, doon sa sanctuary sa lupa, na minsan ang sacerdote ay pumasok doon sa kabanal-banalang dako. So, by the time na si Kristo ay nagsimula ng kanyang ministeryo, Brother John, hanggang noong 1844, doon pa lamang nagpasimula si Kristo na pumasok doon sa most holy place. Or siya ay nagpalit ng kanyang role bilang high priest. Okay, nagsisimula na ngayon ang tinatawag na investigative judgment. Doon sa lupa kasi, ang paglilinis ng santuario, ito yung tinatawag na
Day of Judgment. Oo. Okay, so sabi niya sa hula sa do kanina sa Daniel 8:14, sabi niya unto 2,300 years, then the sanctuary shall be cleansed. So itong pinag-usapan ito ng sanctuary, Brother John, ito na yung ngayon yung sanctuary sa langit kung saan si Kristo nagkuha ng kaniyang panibagong role bilang siyang high priest, saserdote, at pinasimulan ang tinatawag na paghahatol. Paghatol. So, judgment din na siya, no? Kaya nga, sabi niya dito, ito yung sabi ng paliwanag dito, Brother Noel, ng isang author. Since the decree of King Artaxerxes was given in the autumn of 457 BC, sabi niya, example, 3/4 way through the year, the 2,300 day full year reached beyond end of 1843 to the autumn of 1844. So, the prophecy of Daniel 8:14 ended in 1844. The cleansing of the sanctuary symbolize ito ng the day of Judgment. So, ang paghuhukom ng Diyos nag-umpisa na para Brother Noel. So, ito, Brother John, ng kung ating babasahin naman, babalikan tayo sa history. Si William Miller, ginamit siya ng Panginoon, Brother John, di ba, sa tinatawag na The Great Awakening. Na kung saan ay ginstirred talaga ni grabe ang pangalan to ni William Miller tungkol sa second coming ng Panginoon, na sabi niya by the sa buwan ng October 22, 1844, si Kristo ay darating na. So, nung gabi na yun, Brother John, handa na sila lahat. Nakaputi na ng damit, siya nakapang kumukanta na sila, sasalubong sila sa ating risen Lord. Okay. Nagkamali si William Miller noon. Akala kasi niya yung cleansing of the sanctuary. Yung sanctuary, yung earth. Ito yung sanctuary. Pero hindi niya nakikita na ang sanctuary pala na tunay sa langit. Yung ministry ni Jesus Christ, yun pa lamang pala yung 1844 na yun pa lamang yung panahon na si Kristo ay pumasok doon sa most holy place upang simulan yung tinatawag na Day of Judgment. Dito tayo. Ang santuario ba na ito ay sinimulang linisin sa 1844 ay santuario sa langit o sa lupa? Para sa sagot na Brother John. Basta yata Brother John. Ating titingnan dito ngayon. Ito bang santuario sa lupa ba ito o sa langit? No? Ating titingnan. So the vision of Daniel 8:14 refers to the time of the end. Okay, time diba? The The sanctuary, it speak of cannot be earthly sanctuary. Hindi daw ito pwedeng earthly sanctuary. For it was disowned by Christ himself. No, hindi na ito inaangkin ni Kristo. Desecrated by God at the supernatural rending of the inner veil. Diba nung namatay si Kristo sa cross, sabi niya, it is finished. Merong pumunit doon sa kunis. Napunit yung tabing, di ba? Sa santuario sa lupa. Mula sa itaas, mula sa itaas. At hindi lang yan, sa 70 AD, winasak na yung santuario. Wala na. Kaya na, hindi ito pwede na ang cleansing dito, yung santuario sa hindi siya pwedeng i-apply sa santuario sa lupa. No, kaya nga, sa langit talaga ito na santuario. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but unto heaven itself now to appear in the presence of God for us. Grabe. So, hindi po pala ito yung sa lupa, Brother John. Kundi ito po'y sa langit. Sa langit na. At kung paano sa Brother John, kung paano si Kristo dito ay siya yung high priest. Ito sa lupa na sa kanya, yung high priest si Eli, si Aaron. Ito rin ang role na gagampanan ni Kristo during doon sa 1844. Pag gusto ninyong maunawaan ito, pwede ninyong basahin yung Hebrews 7 hanggang 8. Dito ninyo maano yung pagkapare. At sabi ni Pablo, kung si Kristo nandito sa lupa, hindi siya magiging pare. Bakit? Kasi yung descendant kasi ni Jesus, descendant siya ni David, kay Judas siya galing. At ang mga pare sa lupa, galing kay Aaron. So, hindi siya pwede. Pero ang pagkapare ni Jesus Christ, galing kay Melchizedek na linya. At si Melchizedek, wala din kamatayan, katulad ni Kristo, siya ay hari, at siya din ay pare. Now, ngayon dito tayo, kaya nga si Jesus Christ doon sa langit, siya na yung, nag-umpisa na sa kanyang paghatol, doon sa kabanal-banalang dako. Yung standard ng kanyang judgment doon sa kabanal-banalang dako, Brother Noel, 10 Commandments Okay. Yung kanya utos. Utos yung nandoon sa kabanal-banalang dako. No? Ano ang kahulugan ng paghuhukom na nagsimula noong 1844? No? It means the hour of God's judgment has actually begun
And Jesus, our high priest, is now performing his ministration, pleading on our behalf based on his sacrifice of And Calvary. at Calvary. No? Kaya nga, ang kahulugan pala nito, yung judgment na ito, si Kristo na ang ating pinakamataas na pari. Aha. At hindi pwede, paano yung pari dito, Brother Noel, sa lupa? Ayun kanina, Brother John, ang nabag ko ng bandang unahan nating pag-usap kanina, na kumbaga natatakpan ngayon ang ministeryo na ginagawa ni Kristo. Yung kaisipan ng tao ay hindi na nakafocus doon sa Pinalitan, ano? kumbaga ay pinalitan nila Oo. ang ministeryo ni Kristo, kaya hindi na na-focus ngayon, Nakikita ng mga tao. ng mga tao na si Kristo pala ay siyang talagang tunay na saserdote o mataas natin na saserdote o pare doon sa langit. Ngayon ay ang ginagawa, ang nangyayari ngayon, dumadaan pa sa pare dito sa lupa para lamang makaparating kay Kristo, na kung saan there is one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. At isa pa din dito, marami pa ding mga mediator sila, di ba? Oo. Pero dito sa Biblia, isa lang ang ating tagapamagitan. Isa. It means we are now living in the most solemn period in the history of man. Therefore, we have to search our heart during this heavenly day of atonement. As was Israel in yearly day of atonement. Okay. So, ibig sabihin, aming tinuturo ito sapagkat ang panahon na ating tinitirahan ngayon, ito na yung the most solemn time. Ito yung panahon ng kawakasan, Brother John. Nagpasimula na yung panahon ng kawakasan noong 1844 hanggang sa atin pagwawakas ng sanlibutan. Ito na yung huling bahagi ng kasaysayan ng ating sanlibutan. Na kung saan kaya nga ito yung Brother Noel, dito tayo magtatapos. The pre-advent judgment will be followed immediately the second advent. It means Jesus coming soon to bring us home. Okay, Brother John, ayaw ko lang ang isang kaisipan na maring nasa isipan din nating mga nanonood, taga-subaybay is, so kung ganun pala na mayroong judgment doon sa langit na ongoing, paano ako haharap doon? Kasi kanina mayroon tayong ilang talata na sabi na ang mga sa atin ay harap sa Panginoon, na magbigay sulit ng kanyang ginawa sa kanyang sa lahat ng kanyang ginawa. So bilang tao ngayon, paano ako mag-appear doon, Brother John? Paano ako a-appear doon sa judgment ng Panginoon na sinasabi yun na mangyayari bago pa si Kristo darating? Oh, yun magandang tanong 'yan, di ba? Pero pag babasahin ninyo yung sulat ni Apostol Pablo, mayroon sa 8 ata ng Hebreo, sabi niya, magsikapan nga nating makapasok, no, sa samantalang si Jesus Christ ay nandoon sa santuaryo, pagsikapan nating makapasok sa paglilingkod ng ginagawa ng Panginoon, na habang si Kristo ay humahatol sa santuaryo na 'yan, pagsikapan natin na tayo ay sa paghatol na yan, ay ang atin kasing paglapit doon, Brother Noel, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay, amen. No? So kapag tayo'y nasa kay Kristo, maabsuelto ang ating kaso. Yun po, yun ang pagka-importante doon, mga kaibigan, ang sabi ni Brother John, na kung saan ay, kung tayo ang Kristo, absuelto ang ating kaso. Okay? Si Kristo, wala pang ipinatalo na kaso. Isipin niyo, mga kaibigan, si Kristo ang ating hukom. Siya pang ating hukom. So, ni isa na kaso na pinahawakan kay Kristo, wala pang natalo. Ang talo lamang ng kaso ay kung hindi natin i-surrender ang ating sarili kay Kristo. Kung hindi natin siya tanggapin bilang personal na pagligtas, hindi po niya tayo ma-represent doon sa judgment na to. Ngunit ang lahat, ulitin ko, ngunit ang lahat ng kaso natin, kung atin lamang itong ilapit kay Kristo, siya ay willing na tumulong sa atin at wala pa siyang kaso na ipinatalo, Brother John. So, itong pinag-aralan natin, Brother Noel, ito ay mangyayari ang paghahatol bago siya darating. Okay. Ako'y naniniwala na malapit nang darating ang Panginoon, mga kaibigan. Pero bago darating ang Panginoon, mangyayari muna ang paghatol ng Diyos. At sana sa paghatol na ito, ay magiging karapat-dapat kayo sa hatol na ito. No? Kami na mga nangangaral sa inyo, kami din, nag-aral kami nito para aming maintindihan. At nang naintindihan namin, aming binabahagi sa inyo ngayong gabi. At habang inyong natutunan ito, tayo ay hindi lalapit sa mga pari ngayon na nandito sa lupa sapagkat hindi ito ang totoong pari na naglilingkod para sa ating kasalanan. Kundi ang totoong pari na naglilingkod para sa ating kasalanan,
nandoon sa langit at ang santuario na kanyang pinaglingkuran ay nasa langit. Ito yung panghuli, Brother Noel, na sinasabi ng Panginoon, ang magtatagumpay sa ano na ito, sa paghatol, ay bibihisan gayon ng mapuputing damit. No, tindi, no? Pag magtatagumpay ka sa hukumang ito, lalagyan kanya ng damit, bibihisan kanya. Ano ito? Yung garment of righteousness ito. At hindi na kailangang papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Mananatili na siya. No? At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama. Sabi ng Panginoon ni Jesus Christ, Father, my verdict is final. Brother Noel now is saved. No? Ang ganda, no? Kaya dito, sa harapan ng kanyang mga anghel. Ikukumpisal pala niya, Brother Noel. Pag matapos niyang paghatol at ikaw maabsuelto, ikukumpisal niya ang iyong pangalan sa kanyang Ama at sa kanyang mga anghel. Kasi ang audience na dito, Brother Noel, ang anghel. At dito, kaya nga bibihisan tayo, pag dating ni Jesus Christ, papasok na tayo sa langit na bayan. No? Yun yung ano. At sa paghukom na ito, Brother Noel, no? Pakibasa dito, Brother Noel. Sabi niya, ito yung importante. Sabi niya, either guilty and the heavenly records will stand against us, or not guilty and the blood of Jesus covered and cleansed our sins. Either saved and we will be awarded with everlasting life, or unsaved and we will be condemned to everlasting destruction. So, dalawa, no? Dalawa lang, Brother John. Guilty or not guilty? So, di ba sa korte naman, no? It's either na guilty ka or absuelto ka. Ganun naman na yun. Pero ang kagandahan dito, Brother Noel, pag na kay Kristo tayo, hindi pwede tayo magiging guilty. No? Pero pag wala tayo kay Kristo, isa lang ang verdict ng Panginoon, guilty. Amen. No? Save or unsaved. No? Pagkatapos dito, yung close of provision na, Brother Noel. Pagsara ng kaligtasan. Pagsara na ng kaligtasan, ito yung mababasa natin sa Apokalipsis 22:11. Ang liko ay magpakaliko pa, ang marumi magpakarumi pa, ang matuwid magpakamatuwid pa, at ang banal magpakabanal. Bakit? Pagkatapos niya kasi sa hatol na ito, Brother Noel, huhubarin niya yan, damit niya. No? That siya nagiging pare, gagawin na naman niya, isuot naman yun yung pagiging kingly robe. Kasi dual ang ano kasing ginagampanan ni Jesus Christ, He is king, pare siya, at the same time siya yung king. No. Pagkatapos sa paghatol na ito, desisyonan na, verdict over, ay huhubarin na niya, susuot na niya yung pagka-king, darating na siya sa lupa. Amen. No. At kung babalik na siya sa lupang ito, na mapapansin, ito yung second coming of Christ. No? At dito nahaharap na ang mga tao sa harapan niya. Ito yung mga taong maligtas, Brother Noel. Amen. Sila yung mga handa sa pagdating ng Panginoon at sabihin nila, ito ang aming Diyos. Matagal na namin hinintay. Yan. Sapagkat ito yung mga kaso nila ay vindicated sila sa kaso na ito. At ito yung habang palapit, ay maliwanag at ang mga anghel bumaba na dito sa lupa at kukunin na lahat ng mga maliligtas, yung mga patay na bata ibabalik na sa kanilang mga magulang, at yung mga patay, yung ating napag-aralan, unang mabubuhay ang mga namatay kay Kristo, at yung iba hindi muna sila mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Ngayong gabi, pang tapos nating mga kaibigan, ito yung mahaba nating talakayan patungkol sa paghatol ng Panginoon. Inilagyan namin kayo ng mahabang panahon upang inyong maunawaan. Minsan lang kami magtuturo sa inyo, pero sa aming pagtuturo, nais namin na kami hindi magkukulang sa inyo. Na kayo'y maghanda para sa paghatol na ito. At ngayong gabi, habang inyo itong napanood, sa palagay namin inyo naintindihan. At bago kami magtatapos, amin itong ipanalangin, pero bago kami manalangin, at Brother Noel, baka mayroon kang masabi pang tapos, no? Kung Brother Joe, kung naalala mo si Dwight L. Moody, ito isa magaling na preacher ito siya. Pag siya ay nag-preach, hindi lamang by hundreds, kundi by thousands ang kanyang audience. Minsan sa kanyang sa pagpupulong, merong nanay, Brother John, na dala-dala yung anak niya. Sabi niya, anak, kamayan mo ang great preacher para ma-feel mo ang ganda na kanyang sermon. Sabi ng anak, Brother John, sabi ng nanay,
Parang napaya yung nanay, nag-blush yung nanay. Sabi niya, ano ka ba anak? Sabi ko kamayan mo. Bakit gumaganon ka? Sabi niya, kamayan mo. Di, sabi ng bata kay Dwight Moody, sabi ng nanay, sabi niya, ano ka ba anak? Ano ba yung hawak-hawak mo? Bakit, sabi ko kamayan, bakit ginagano mo si Dwight Moody? So, ginawa ngayon brother Jun ng nanay, binuksan niya, brother Jun, nahulog yung Julens. Yun pala. Mayroon pala yung bata, hawak-hawak na Julens, brother John, na inisip niya, pagka ito'y binitawan niya, then mawala sa kanya, o kukunin ni Dwight Moody. Ang Ang, Julian. ang Julens niya. Ang punto is mga ganito, mga kaibigan, sa aming mga nanonood, ang punto is ganito, na gusto kong iparating sa inyo. Ano ba sa ngayon ang pinanghahawakan nyo na, ganoon, hindi nyo mabitawan, na naging sagabal o nagiging nasa pagsunod nyo kay Kristo? Ang mga sa atin ay tinatawagan sa judgment na to, na isurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Sa ayaw nyo, darating din ang punto sa buhay nyo, nabibitawan nyo rin yan, Brother John. Bibitawan din natin yan. O, darating ang panahon na bibitawan mo yan. Kailan pa? Kailan pa nyo bibitawan? Pagdating ng panahon na huli ng lahat? Ngayon tayo tinatawagan, Brother John. Itong judgment na to na nagsimula noong 1844, napakahalaga to. Paano kung dumating ngayong gabi ang pangalan nyo sa judgment bar of God at hindi nyo ipinasakop ang buhay nyo sa Panginoon? Anong kasiguruhan nyo ng kaligtasan? Brother John, ito ang gusto kong mapag-isipan ng ating mga kaibigan. Ang judgment po ay hindi po sa isang nakakatakot na pangyayari kung ikaw lamang ay kay Kristo. Sabi ko kanina, wala pang ipinatalong kaso si Kristo. Kaya sana at after nyo na mapakinggan ang mensahe tungkol sa judgment, sana pag-isipan nyo, ang buhay natin ay hindi atin hawak. Maaari ngayon ay malusog ako, kinabukasan ako ay wala na. Ang buhay at ang kamatayan, gahibla lamang ng buhok. Ang distance yan, gahibla lamang. So, hindi nyo hawak ang buhay nyo. Maaring anytime tayo ay kukunin ng Panginoon. At kung paano kung wala tayo sa Kanya, tayo kayang humarap sa Kanya? Hindi tayo kayang humarap sa Panginoon kasi ang ating kalagayan ay tayo ay mga dirty rags, filthy rags ang sabi ni Isaiah sa atin. Kagaya tayo ng mga maruruming basahan. So, paano tayo makaharap sa Panginoon? Kaya mga kaibigan, sa gabing ito, sa muli aking kayong inibitahan sa aking mga klase, mga kaibigan, maaari siguro naisip nyo na maaari pang katawa-tawa ang mensahe ito, pero pagdating ng panahon, isipin nyo, ipinaibot namin sa inyo ito, at kung wala din kayo makikitang mga talata sa Biblia na to disprove sa teaching na to, bakit hindi nyo tanggapin? Dahil ito ang katotohanan na nais ng Panginoon na iparating sa inyo. Yan lang, Brother John, ang gusto kong iparating sa ating mga manonood, sa ating mga kaibigan, sa aking mga classmate, Brother John. Okay, ngayong gabi ay bago tayo manalangin, ito yung huli kong panawagan. Ngayong gabi ang ating Panginoon nanawagan sa inyo. Ang paglapit ninyo sa kay Kristo ay nangangahulugan. Siya ang magiging kakampi ninyo. Amen. Wala nang iba na walang makakatulong sa inyo sa hukumang ito. At hinihintay kayo sa Panginoon ng matagal na panahon. At kung kayo lalapit sa Kanya, ay siya ang tutulong sa inyo sa hukuman na Kanyang gagawin. Amen. At ngayong gabi, bago tayo magtatapos, tayo po muna ay manalangin. Brother Noel, ikaw mananasiwan. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, sa muli kami ay nagpapasalamat sa isang pagkataon na amin matalakay ang katotohanan tungkol sa pre-advent judgment. Amin na natalakay paminsan din ang tungkol sa millennial judgment at sa executive judgment. Tatlong bahagi, Ama, ng paghahatol kung saan itong lahat ay nagbibigay sa amin ng kasiguruhan, ng kapayapaan, buhay na walang hanggang. Dahil alam namin, Ama, na kung amin lamang ipagpasakop ang aming buhay sa aming Panginoon, alam namin na kami ay Kanyang ipagtanggol dahil siya ang aming mata sa saserdote. At sana, Ama, abot sa amin mga nakikinig, sa aming mga taga-subaybay, sana lubos na manawaan ang mensaheng ito ng pagliligtas ng aming Panginoon. Ito po ay nilagyan ng kaaway ng mga bagay, Ama, na matakpan ang ministeryal ng aming Panginoon. Gusto niyang i-focus ang isipan ng mga tao sa mga parid sa lupang ito na kung saan hindi po nakapagbigay sa amin ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggang. Kaya sana, Ama, sa talakayang ito, kanilang lubos na nawaan na isa lamang ang aming mataas sa sacerdote, ang aming Panginoon Jesus, at siya rin ang maghahatol sa bawat kaso na inilalapit sa Kanya. Kaya sana, tulungan mo ang bawat isa sa amin na magkaroon ng isang bukas na isipan at matanggap ang katotohanan ito.
Sa pangalan po ni Jesus. Amen.